Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shout out kay Jojit Galias 878. Maraming salamat po. Kabanata 781. Sa Royal View Garden, nagdial si Harvey York ng isang numero at mahinahong nagsalita, "Bibiyahe ako sa Half Moon Bay bukas. Ito ang aking karangalan, Chief Instructor. Gusto mo ba ako upang sunduin ka?" Ang kaguluhan ay isang bagay mula sa kabilang panig ng telepono. Nag-isip si Harvey tungkol dito. Hindi na kailangan, tatawagan kita sa lalong madaling panahon. Maghanda ka agad. Ang taong nasa kabilang linya ng telepono ay pinangalanan na si Ray Hart, isa sa personal ni Harvey York na mga gwardya sa sword camp pabalik noon, ngunit siya ay nagretiro na ng halos 1 taon o higit pa. Ang pamilya ni Ray Hart ay maituturing na pinuno sa paligid ng Half Moon Bay. Malakas ang loob niya at awtoridad, mas mahusay na makipag-ugnay sa kanya kung nais ni Harvey York na kumuha ng isang tao doon para sa paglilibang. Kinabukasan, hindi hiniling ni Harvey kay Yvonne Xavier na magpadala ng kotse ng maaga sa umaga. Sa halip, siya ay ginamit ang kotse ni Mandy Zimmer at mabilis na ginawa ang kanyang daan patungo sa Half Moon Bay. Ang Half Moon Bay ay isa sa mga lugar ng bay sa Buckwood. Ang lugar ay lubos na binuo para sa turismo. Ito ay inaasahan na darating ang pinsan ni Lillian Yates at magpahinga ng ilang araw pagkatapos bumalik mula sa Amerika. Ang dalawa ay sa wakas ay nagkakilala matapos na makarating sa Half Moon Bay Hotel. Ang tiyahin ni Mandy Zimmer ay pinangalan ng Autumn Reyes. Sa kabila ng higit sa 50 taong gulang, hindi siya suot ng kanyang edad. Masaya niyang binati si Mandy habang nagbibigay ng malawak na ngiti nang makita niya siyang lumabas mula sa kanyang sasakyan. "Mandy, nasaan ang iyong mga magulang? Hindi ba sila darating? Mayroon silang ilang negosyo na dapat daluhan. Sila ay dadating sa loob ng 2 araw." Ngumiti si Autumn Reyes at sumagot, "Oh Mandy, iyong hindi abala ang mga magulang, nahihiya silang lumapit dito, hindi ba?" Nahulaan na ito, ang aking manugang ay isang propesor na bumalik mula sa ibang bansa at isang executive sa isang malaking kumpanya. Malayo ang kanyang pagkakakilanlan at lumampas sa kahihiyan na tinawag mo ang iyong asawa. Ang iyong mga magulang ay napahiya lamang upang ihambing ang kanilang manugang sa akin, hindi ba? Maaari mong sabihin sa kanila na maging madali. Hindi ko sinasadyang i-bash sila. Kahit na sinabi ni Autumn Reyes, hindi niyang magawa na naglalaman ng pagmamataas na nakasulat sa buong mukha niya. Medyo naiinis si Mandy. "Auntie Reyes, narito ako upang sunduin ka sa lugar ng aking mga magulang, hindi dapat na pinaglaruan ka." Si Autumn Reyes ay natawa. "Mahal na bata, itigil ang pagbubuga ng nonsense. Lahat tayo ay pamilya dito. Napaka-outspoken lang ako. Hindi ko ito ginagawa sa kabila mo. Ano man ang sinasabi ko ay para sa iyong sariling pagpapabuti, huwag gawin itong personal. Halika, ito ang pinsan mo, si Amelia Garza. Kilala niyo ang isa't isa mula nung ikaw ay ipinanganak. At ito ang aking manugang na si Felix Howard. Ito ay dapat na iyong unang pagkakataon na magkita sa bawat isa." Kinuha ni Autumn Reyes sina Mandy Zimmer at Harvey York sa hotel hall at ipinakilala ang mga ito sa mag-asawa. Sa pagitan ng dalawa, si Amelia Garza ay mukhang maayos ngunit siya ay bahagyang chubby. Sa kabilang banda, si Felix Howard ay labis na gwapo, at isang tunay na taong may talento. Agad na kuminang ang mga mata ni Felix matapos makita si Mandy. Sa kabila niya ay sobrang nakaranas ng pamumuhay sa ibang bansa ng matagal, hindi niya naisip iyon na si Mandy ang magiging kaakit-akit na ito. Kahit na ang ilang mga pang-internasyonal na mga modelo ng top tier ay hindi maaaring ihambing ang kanilang sarili sa kanya. Sa kabila ni Amelia bilang isang magandang binibini, siya ay isang maliit na batang babae sa harap ni Mandy. Tumingin si Felix kay Harvey, na nakasuot ng ordinaryong damit, at hindi makakatulong ngunit sumimangot. Ang isang magandang babae na tulad nito ay talagang kasali sa walang halaga na sako ng basura na tulad niya, sa katunayan ay isang pag-aaksaya sa mga regalo ng Diyos. Ito ay dapat na pinsan ni Mandy. Ako si Felix Howard,
Ipinakilala niya ang kanyang sarili habang inabot ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kamay ni Mandy. Bago niya maabot ang kanyang kamay, naglakad palabas si Harvey nang wala kahit saan at inalog ang kanyang kamay nang walang kaunting freckle sa kanyang mukha. Ako si Harvey York. Kabanata 782. Ikaw. Nagpakita si Felix Howard ng isang pahiwatig ng galit sa kanyang mga mata. Gaano katindi ang pagsubok ng marumi na ito upang mapigilan ako. Tila natanto ni Autumn Reyes kung ano ang mayroong nangyari at mabilis na nag-ambala sa kanila. Ito ang inyong unang pagkakataon na magkita sa bawat isa bilang mga kamag-anak. Ipakilala ko sa lahat, si Felix Howard ay manager sa kagawaran ng Sky Corporation. Sigurado ako na narinig mo ito dati. Ito ang korporasyon na itinayo ng maalamat na si Prince York. Gumastos siya ng maraming pera upang makuha ang pagkakataon mula sa ibang bansa na makapasok sa korporasyon. Ang kanyang mga nagawa sa Sky Corporation ay magiging napakalawak sa hinaharap. At naghahanda kami upang magpatuloy sa pagbuo sa Buckwood ngayon na bumalik kami sa bansa ng isang beses muli. Mangyaring bisitahin ng mas madalas. Habang naririnig si Autumn Reyes na nagpapakilala kay Felix Howard na mapagpakumbaba, pagkatapos ay sinasadya niyang tumingin kay Mandy Zimmer. Cousin Mandy, narinig ko na nagtatrabaho ang iyong kumpanya sa ilalim ng Sky Corporation, tulad tayo ng pamilya ngayon. Kukunin kong mag-ingat sa iyong kumpanya. Ngumiti si Mandy Zimmer. Salamat sa iyong kabutihang loob. Ito ang aking trabaho pagkatapos ng lahat. At nakilala ko ang mas mataas na mga tao sa Sky Corporation. Si Miss Xavier na dumating upang makita ako dati. Hindi magawa ni Felix na itago ang kanyang pagmamataas matapos itong pag-usapan. Hindi mapigilan ni Harvey York ang kanyang pagngisi nang naririnig iyon. Si Yvonne Xavier ay nagtatrabaho ng buong puso sa ang punto na hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang kumain o makatulog ng maayos. Paano pa siya kumuha ng oras sa labas upang matugunan ng isang tagapamahala lamang ng departamento? Ano ang pinagtatawanan mo? Ang mukha ni Felix ay naging madilim na parang gabi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na tingin. Upang makapagtrabaho sa Sky Corporation ay isang tagumpay na ipinagmamalaki. Lalo na siya naisip na ito ang kanyang mapagmataas na nagawa at kilala si Yvonne na nagtatrabaho lamang sa ilalim ng isang lalaki. Ngunit ang walang kabuluhang sako ng basura na ito ay talagang tumatawa sa harap niya. Ang pag-uugali na ito ay lubos na walang respeto sa kanya. Wala, ipagpatuloy mo. Nakikinig ako, sinabi ni Harvey York habang patuloy niyang hinimas ang kanyang kamay. Pinaglalaroan mo ba ako? Sa palagay mo ba ay nakakahiya ang bagay na nagtatrabaho sa ilalim ng Sky Corporation? Nag-aalala si Felix na hindi siya magkakaroon ng dahilan na magalit kay Harvey. Paano pa niya papakawalan ng pagkakataon ngayon na ang pagkakataon ay ipinakita mismo? Sumagot si Harvey, hindi, maluwalhati ito. Ito ay sapat na upang magdala ng karangalan sa iyong mga ninuno. Kaya mong e-frame ito at matulog kasama ito sa harap ng iyong kama. Ang mukha ni Felix ay naging mas madilim kaysa sa gabi. Hindi siya bobo at natural niyang sabihin iyon. Sa katunayan ay kinutya siya ni Harvey. Mandy, hindi lamang ang iyong asawa ay mayroong kakayahan, nagseselos pa siya sa mga taong matalino. Tunay na isang makitid na pag-iisip na tao. Hindi ko alam kung ano ang talagang gusto mo tungkol sa taong ito. Si Amelia Garza ay nasa isang masamang kalagayan habang naririnig ito. Honey, huwag mo siyang isipin. Mayroon ka ng isang mahusay na paggamot na maaaring matugunan sa kalihim ng Sky Corporation, si Miss Xavier, lamang noong nagsimula kang magtrabaho sa opisina. Naniniwala ako na sasalubungin ka ni Prince York sa lalong madaling panahon pag nalaman ang iyong mga kakayahan. Sumingit si Felix. Sa pagiging totoo, nakita niya lamang si Yvonne Xavier mula sa malayo sa kanyang unang araw kapag ang lahat ay kinuha sa opisina, ngunit hindi niya ito mapigilan at ipinagmamalaki na parang isang bagyo. Sa kanyang mga mata, paano ang tulad niya na matugunan ng matataas? Alam din ni Harvey ang tungkol sa Sky Corporation. Bukod dito, sinabi lamang niya ang lahat ng ito upang makaipon ng pansin si Mandy.
Sinabi ni Felix Howard na walang tigil na naisip, sa totoo lang, nakita ko na ang maalamat na si Prinsipe York. Kailangan kong aminin, tulad ng inaasahan mula sa kay Prince York, ang aura na iyon ay nagmula sa kanya. Tunay na nakakatakot, upang sabihin na siya ang nangungunang tao sa Southlight ay magiging makatarungan sa isang hindi pagkakamali sa puntong ito. Sayang, seryoso ka ba? Nakita mo ba si Prince York sa personal? Ano ang itsura niya? Tanong ni Amelia habang nakakaramdam ng pagka-starstruck. Kabanata 783. Paano ko ba siya ilarawan? Si Felix Howard ay mayroong marangal na pagtingin sa kanyang mukha. Noong una kong makita si Prince York, mayroong isang bilog ng ilaw na nagniningning sa likod ng kanyang likuran na sinasadya na ginawa siyang parang Diyos. Ang nangungunang lalaki ay hindi lamang para sa palabas pagkatapos ng lahat. At hindi iyon lahat, ang kanyang kotse ay dapat na isang pasadya na ginawa ng Rolls-Royce. Ang panlabas ng kanyang sasakyan ay studded na puno ng mga diamante na parang ito ay idiosyncrasy ni Prince York mismo. Ang pinakamahalaga, mayroong 1,000 mga gwardya na sumusunod sa kay Prince York. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring hindi man lang lumapit sa kanya. Si Harvey York ay hindi maaaring hawakan ang kanyang pagtawa ng isang beses muli. Galit na bumulala si Felix sa lahat ng biglaan, bakit tumatawa ka pa, marumi ka? Pinaglaruan mo ba ako, o nanunuya ka ba kay Prince York? Ang karamihan ng tao ay sumimangot matapos marinig iyon. Sa Southlight, lalo na ang mga tao sa Buckwood ay alam ang tungkol sa totoong kapangyarihan ni Prince York. At si Harvey ay nang-ahas namang iinis sa kanyang sarili sa kay Prince York. Naghahanap ba siya ng kanyang sariling kamatayan? Mahigpit na sumagot si Harvey York, sa totoo lang, wala ito sa aking negosyo kung magpapakita ka sa ibang lugar ngunit ito ay hindi magiging maganda kung linlangan mo ang aking asawa. Hayaan mo akong itama ka. Itama mo ako. Ikaw. Hehehe. Malamig na tumawa si Felix kay Harvey. Bilang isa, si Prince York ay hindi kailanman nagdadala ng anumang bodyguards kapag lumabas siya sa labas. Hindi siya nagpapakita ng kanyang kayamanan habang naglalakbay. Bilang ng dalawa, lahat ng Yorks ay gumagamit ng Lexus. Ito ay mga panuntunan sa bahay. Si Prince York ay isa sa Yorks, sa makatuwid ay natural na magkaroon siya ng ugali na ito. Ang bawat tao ay tumingin sa bawat isa ng maikli pagkatapos marinig ang paliwanag ni Harvey. Hindi sila sigurado kung sila kahit na magtiwala sa kanya. Si Mandy Zimmer lamang ang tumingin sa kanya ng taimtim. Mukhang may magandang relasyon siya kay Yvonne Xavier. Ang kanyang paglalarawan kay Prince York ay marahil ay mukhang mas makatutuhanang. At ang paglalarawan ni Felix sa kanya ay tila lubos na pinalaki. Narinig iyon ni Felix at sumagot ng walang pag-asa, paano maaaring ang isang marumi na tulad mo ay alam ang tungkol dito? Mandy, mayroon kang isang kawili-wiling asawa dito. Inakusahan ang aking manugang na lalaki sa mga alingaw-ngaw na nakuha niya mula sa Diyos na alam kung saan. Hindi ba niya alam na ang aking manugang ay ang department manager ng Sky Corporation? Sa palagay mo ba talaga siya ang uri na magyabang na parang bagyo? Tumayo si Autumn Reyes para sa kanyang manugang na lalaki sandali. Mandy, narinig ko na ang gusto ng asawa mo ay magyabang ng marami. Tila ang mga chismis ay totoo pagkatapos ng lahat ngayon na nakita ko ito para sa aking sarili. Sinasabi ang mga bagay bilang kung siya talaga si Prince York mismo. Ang tanong ay, sulit ba siya? Si Amelia Garza ay tinanong sa isang malamig na tono. Matapos makakuha ng karagdagang suporta, sinabi ni Felix ng buong kapurihan, ang pagsasalita tungkol sa kay Prince York, alam mo ba ang lahat na pinaplano niya ang isang malaking bagay kamakailan? Anong malaking bagay? Natuwa si Amelia, nagiging interes din si Harvey. Dahil si Felix ay ang manager ng departamento ng Sky Corporation, dapat mayroon siyang naririnig na chismis mula sa loob ng korporasyon. Nais niyang malaman kung ano ang mga chismis na kumakalat mula sa loob. Sinabi ni Felix na may isang mahiwagang pagtingin sa kanyang mukha. Ito ay sinabi na si Prince York ay naghahanda na dumalo sa seremonya ng pagsasama ng asset sa 3 araw. Sa seremonya,
Ipanukala niya sa babae na kanyang minamahal. Ano, magpapanukala si Prince York? O aking Diyos, sino ang magiging tatanggap ng isang mahusay na karangalan? Ang babaeng ito ay dapat na tunay na mapalad na magkaroon ng pagmumungkahi ni Prinsipe York sa kanya sa isang lugar na ganyan. Sina Autumn Reyes at Amelia ay nabigla ng lampas sa kanilang paniniwala. Ang ganda niya sa babae. Kahit si Mandy ay nagulat. Si Harvey ay natulala. Paanong hindi ko alam ang tungkol sa gusto ni Prince York na magmungkahi sa isang tao? Kabanata 784. Ang tingin ng karamihan ng tao ay lumipat patungo sa kay Harvey York nang mabilis pagkatapos marinig iyon. Sinabi ni Amelia Garza na may isang malamig na tawa, Mandy, ang iyong asawa ay isang kawili-wili. Nagsasalita siya bilang siya si Prince York. Tumawa si Autumn Reyes sa isang malamig na tono at sinabi, ako ay narinig na tinawag din niya ang kanyang sarili bilang chief tagapagturo ng sword camp sa ilang mga okasyon, at ngayon siya ay Prince York. Isa siyang airhead. Bakit niya naiisip na hindi praktikal sa mga bagay araw-araw? Si Mandy Zimmer ay sumulyap kay Harvey nang walang kabuluhan at sinabi, alam kong hindi ko dapat dinala ka. Nagbubuga ka ng walang kaparirikan sa harap ni Amelia Garza at ng iba. Nakakahiya lang ito. Walang pagsasalita si Harvey, hindi ko talaga alam kung sino ang iminumungkahi ko. Saan nagmula ang lahat ng balitang ito? Tumingin si Felix Howard kay Harvey na may panlalait at pagkatapos ay buong pagmamalaki na sinabi pagkatapos, Mandy, ina, Amelia. Ang sinasabi ko ay hindi lamang chismis. May tiyak na patunay at ang mga taong nagtatrabaho sa korporasyon ay nagkaroon lahat ay nagsimulang mahulog sa linya dahil dito. Kaya, kilala mo ba ang babaeng iyon ni Prince York kung saan siya magpo-propose? Lahat ay napalakas. Ito ay medyo isang malaking chismis pagkatapos ng lahat. Napuno din si Mandy ng pagkamausisa. Ang Zimmers at si Prince York ay nakipag-ugnay ng kaunti, ngunit hindi pa niya nakita ang lalaki kahit hanggang ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niya talagang malaman kung sino siya at kanino siya magmumungkahi. Paano niya hindi alam? Sinadya ni Felix na tumingin sa paligid niya, pagkatapos ay buong pagmamalaki na sinabi, dapat niyong malaman ang tungkol sa taong ito. Ito ay sinabi na ang kandidato ay isa sa mga Zimmers na mga anak na babae. Hiniling pa ni Prince York na magpadala ng mga regalo sa kanila dati. Ngunit ang Yorks ay hindi isinama ni Prince York sa oras na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang opisyal na iminungkahi pa. Ngunit sa oras na ito, maaari niya lamang itong opisyal na gawin. Ano? Isa sa mga anak na babae ni Zimmers. Nabigla si Mandy na lampas sa paniniwala. Ngunit sa pag-iisip pabalik, walang alinlangan na tulad sa bagay. Siguro ito talaga ay si Cynthia. Nanginginig si Mandy Zimmer sa kanyang pagsasalita. Siya ay kumikilos sa sandaling iyon, ang kanyang sariling kapatid na babae ay nasa paaralan pa rin, maaaring si Prince York ay hindi man lang maghintay ng ilang taon. At matapos itong marinig, lubos na si Harvey ay walang pagsasalita. Ang mga regalo ay isang pagsubok lamang na isinagawa ng Yorks nang bumalik siya noon. Paano kumalat ang balita tulad nito? Nang walang pangalawang pag-iisip, lumabas si Harvey at binigyan si Yvonne Xavier ng isang tawag. Ano ang chismis na nangyayari sa akin na sinusubukan kong mag-propose sa isang tao? CEO, nais ko lang ipaalam sa iyo. Hindi ko alam kung bakit biglang kumalat ang balita sa mga tagalabas ang tungkol sa pagpapadala ng mga regalo sa Zimmers. Sila kaya ay conclusive din, sinasabi na magmumungkahi ka sa isa sa mga anak na babae ni Zimmer sa 3 araw sa seremonya. Sinusubaybayan ko pa rin ang pinagmulan ng chismis, ngunit wala pa akong mga lead. Sa kabilang panig ng telepono, tumunog si Yvonne ng sabik. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito, ang kanilang layunin ay simple na magdulot upang pukawin sa seremonya ng pagsasama ng asset. Nagplano pa sila upang ilantad ang pagkakakilanlan ni Prince York minsan at para sa lahat. Nasimangot si Harvey. Gaano kalayo na kumalat ang chismis? Natatakot ako na kahit na ang social media ng Buckwood alam ang tungkol dito. Sagot ni Yvonne. Huminga ng malalim si Harvey, pagkatapos ay nagkaroon ng paghahayag.
Magpadala ng mga tao upang sabihin sa Zimmers. Sabihin mo sa kanila na ako ay magpo-propose sa aking asawa sa lugar na iyon makalipas ang 3 araw. Siyempre hindi na naglakas loob si Ivan na tanungin siya. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 785. Sa Buckwood, sa bahay ng Zimmers, si Senior Zimmer ay nakaupo sa kanyang trono na bakal, umiiyak ng mapait. Pinuprotektahan tayo ng Diyos. Akala ko si Simon Zimmer at Lillian Yates ay gagamitin ang pamilya Yates upang umakyat sa ranggo at ang Zimmers ay malapit ng top Ocon. Hindi ko inakala na magkakaroon kami ng pagkakataon na makaganti. Narinig iyon ng ibang mga miyembro ng pamilya at nagsimulang mag-away ng malakas parang nasa isang kawali. Lolo, ano ang mabuting balita? Si Zack Zimmer sabik na nagtanong mula nang hindi siya nakakuha ng balita pa. Agad na itinapon ni Senior Zimmer ang mga nilalaman sa kanyang telepono papunta sa telebisyon sa bulwagan. Lahat ay nabigla matapos silang likas na tumingin sa feed ng palabas. Ang Prince York ng Sky Corporation ay magmumungkahi sa kanyang babae sa loob ng 3 araw sa pagsasama ng asset sa seremonya. At ang kanyang babae ay nagmula sa Zimmers. Nagsimulang manginig si Zack Zimmer sa kanyang mga paa pagkatapos nakikita ang balita. Lolo, pinag-uusapan nila ang tungkol sa Zimmers. Ay pinag-uusapan nila kami. Siyempre, bakit hindi? Nakalimutan mo ba? Kahit na ang villa na tinitirhan natin ng tama ngayon ay isang regalo mula sa Yorks noong una tayong dumating sa Buckwood. Ngayon ay maaari nating kumpirmahin na ang taong nagpadala ng mga regalo dati ay si Prince York mismo. Akala ko may iwan ang lahat ng hindi nalutas, ngunit mayroon talagang isang ilaw sa pagtatapos ng lagusan. Nanginginig ang tinig ni Zack. Lolo, inihayag ba ni Prince York kung kanino siya magpo-propose? Natakot si Zack sa sandaling iyon. Nasa kanyang haka-haka ang target na maging ay si Mandy o Cynthia Zimmer. Mahiwaga ang sinabi ni Senior Zimmer, tinanong ko ang isang tao na magtanong tungkol dito. Dapat bumalik ang balita sa lalong madaling panahon. Nang matapos na siyang magsalita, nagsimula na ang kanyang telepono na mag-ring. Matapos kunin ang tawag, pagkatapos ay excited siyang bumulalas, sinabi ni Prince York na ang target ay lamang 23 taong gulang, at sinabi niya sa amin na hindi dapat ang pagkakaunawaan. Ano, 23 taong gulang? Ang Zimmers lahat ay naiintindihan agad. Mayroon lamang 2 anak na babae sa pamilya na 22 taong gulang, si Mandy Zimmer at Queen Zimmer. Si Mandy Zimmer ay mayroon ng marumi na kanyang asawa. Sa kabila ng pagkakaroon ng tsismi sa kanyang pagiging lihim na babae ni Prince York, paano niya lihim na ipanukala sa isang babae sa ganoong uri ng okasyon? Ang pagpapasya kay Mandy Zimmer, ang tanging posibilidad na baka si Queen Zimmer lang. Si Queen ay nakatayo sa karamihan ng tao sa sandaling iyon. Ang kanyang mukha ay nag-flush ng pula bilang isang strawberry. Pagkatapos ay sinabi niya na may mukha na puno ng pagmamalaki. Kapag ang ibinigay ni Yorks na mga regalo noon, sinabi pa nila iyon ay para kay Mandy. Ngayon alam nating lahat kung sino talaga ito. Isang kahihiyan na wala siya ngayon. Si Queen ay nagpapakita ng awa sa kanyang mukha. Maagang umaga si Mandy ay pumunta sa Half Moon Bay at hindi naroroon. Kung hindi, handa siya sa panlalait kay Mandy ng malupit. Sa sandaling iyon, sinimulan ng lahat na butter up siya. Queen, mukhang ikaw ang pag-asa ng Zimmers at pangarap pagkatapos ng lahat. Tama, ikaw ang magiging ginang ng bahay sa hinaharap. Huwag kalimutan ang tungkol sa amin mahirap na kamag-anak kapag ikaw ay kalaunan umakyat sa ranggo. Nagbigay ng ngiti si Queen Zimmer at sinabi, ako ay anak na babae ng Zimmers. Hindi ko makakalimutan ang pag-ibig at pag-aalaga na binigyan ako ng pamilya kahit na ano. Zack, sasabihin ko sa aking asawa na ang CEO ay kailangang magbago ang kumpanya ng Zimmers pagkatapos ng seremonya. Hindi karapat-dapat si Mandy sa posisyon na iyon. Tumalon si Zack habang tinatakpan ang kanyang mukha nang siya ay naintindihan kung ano ang pahiwatig ni Queen ng eksakto. Queen, ikaw ay tunay na maganda at may talento.
Ikaw ang magpapasya kung ano ang mangyayari sa Zimmer sa hinaharap, ako, bilang CEO, ay dapat makinig din sa iyo. Ipinagmamalaki ni Queen matapos marinig iyon. Ginawa niyang huwag isipin na darating ang isang pagpapala na tulad nito na nahuhulog sa kanyang kondang. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Kabanata 786. Sa Half Moon Bay, nang bumalik si Harvey York mula sa tawag sa telepono, natapos na ni Mandy Zimmer ang pag-check-in. Wala nang sinabi si Harvey pagkatapos makita na malalim sa mga mata ni Mandy. Sa 3 araw, bibigyan niya siya ng sorpresa, sa silid ng hotel. Ang Autumn Reyes ay nakasimangot sa sandaling iyon. Amelia, Felix, nang ibigay sa akin ni Auntie Lilian ang gawaing ito ng nauna, nagtataka pa rin ako kung mangyayari itong masyadong malupit o hindi. Parang tama siya pagkatapos ng lahat. Ang kanyang anak na lalaki-in-law ay talagang marumi. Ang tanging paraan para makuha ni Mandy ang kanyang kaligayahan ay ang pilitin siya sa labas ng Zimmers. Oh, Felix, ayon sa plano, mas mahusay kung magagalit ang marumi ng lubusan. Ang pinakamabuti ay iprito ang utak niya at gumawa siya ng isang bagay na hindi makatwiran. Nagbigay ng malawak na ngiti si Felix Howard. Ina, huwag kang mag-alala. Ang gawaing ito ay si Lola Yates na plano pagkatapos. Medyo makalawang ang relasyon namin sa kanya kani-kanina lamang. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang gumaling sa harap niya. Ngunit, si Harvey talaga ay marumi. Buti na lang kung wala siyang talent kahit ano. Napaka-egotistical din siya. Hindi ko alam kung ano ang mabuti sa mga kalalakihan na tulad nito. Nag-atubili din si Mandy na isuko siya. Naging mapait si Felix sa sandaling nagsimula siyang pag-usapan ito. Mas mukhang nakamamanghang si Mandy kaysa sa isang tanyag na tao, kasama ang isang katawan na mukhang mas mahusay kaysa sa ilang pang-internasyonal na mga modelo. CEO din siya ng isang kumpanya, paano ang isang napakarilag na babae na katulad niya ay tumangala pa sa marumi tulad ni Harvey? Walang paraan upang malaman ito. Ngumiti si Amelia Garza at sinabi, kung ang marumi na ito ay maaaring asawa ni Mandy, ano pa ang kailangan nating gawin? Ngunit kailangan pa nating pasalamatan ang marumi. Kung wala siya, hindi kami magkakaroon ng isang pagkakataon upang makamit ang isang bagay sa harap ni Lola Yates. Tumawa rin si Autumn Reyes. Oh, Felix. Pagkatapos nito, makakakuha ka ng pagkilala mula kay Lola Yates at mayroon ding mataas na ranggo sa Sky Corporation. Umaasa ako sa iyo upang masiyahan ang natitirang bahagi ng aking buhay sa kaluwalhatian at kayamanan. Ngumiti si Felix Howard at sumagot, Ina, magpahinga panigurado. Ang Howards ay magiging isang mayamang pamilya sa hinaharap din. Marahil kahit isang pagkakataon upang maging isang pangalawa o unang klase na pamilya ng ilang uri. Ito ang ambisyon ni Felix Howard, ginagamit pa rin niya ang pamilyang Yates bilang isang hakbang at kahit na nagtrabaho para sa kay Prince York. Ngunit naisip niya na kung may pagkakataon siya, kaya niyang tumaas din sa ranggo at itaas ang isa pang pamilya sa Buckwood. Tunay na mayroon kang tunay na talento, Felix. Si Autumn Reyes ay puno ng kagalakan. Natuwa siya sa pag-iisip tungkol sa paningin kung kailan darating si Lilian at ang kanyang asawa. Ang layunin ay upang hampasin si Harvey, ngunit masarap na kunin ang pagkakataon at panlalait sa pinsan na nakikipagkompetensya niya mula pa pagkabata. Maagang umaga, sa susunod na araw, huminto ang isang Rolls-Royce sa pasukan ng Half Moon Bay Hotel. Alam ng lahat na ang sasakyan ay kabilang sa pamilya Ray. Ang Rays ay halos isang pangalawang klase ng pamilya, ngunit sila ang mga bosses ng Half Moon Bay. Mapang-api na pinuno na nangangasiwa sa baluarte, tanging ang pamilya lamang ang may isang Rolls-Royce sa buong Half Moon Bay. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao sa hotel ay mausisa nang makita nila ang kotse na nakapark sa labas. Ang pagdating ng kotse ay nangangahulugang si Ray Hart na pumunta dahil sa mga utos ng pamilya Ray. Anong uri ng kilalang karakter ang dumating sa Half Moon Bay na kailangan ni Ray Hart na puntahan siya ng personal at sunduin? Sa wakas, sa ilalim ng tingin ng mga nasa sabik na karamihan ng tao, ang sobrang maingat na binata ay lumakad sa kotse,
Ang isang malaking shot tulad ni Reinhardt ay talagang lumabas sa kanyang sasakyan at binuksan ang pintuan para sa kanya. Lahat ng nasa paligid ay nagulat na lampas sa paniniwala. Kabanata 787. Sino ito kahit na? Pinuksan ni Reinhardt ang pintuan para sa kanya. Hindi siya matanda kahit na. Mukhang nasa kanyang 20s lang siya. Siya ba talaga ang kapansin-pansin? Mukhang siya ay maharlika sa Buckwood. Siya ay kahanga-hangang. Masikip na ang hotel, lahat doon na walang tigil na tsismis. Ang ilang mga nosy na tao ay kinuha ang mga larawan at nai-upload ang mga ito sa internet. Sa sasakyan, nakayuko si Reinhardt at puno ng mukha ng kaguluhan at paghanga. Ang buhay na alamat na nakaupo sa kanyang sasakyan ay talagang isang pagpapala para sa buong pamilya. Kahit na ang driver ay nabigla ng lampas sa paniniwala. Maraming mga bosses at opisyal ng gobyerno na dumating sa Half Moon Bay ay hindi man lang nakatagpo kay Reinhardt kahit gusto nila. Karaniwan silang magalang pagpupunta rin sa kanya. Hindi sila maglakas loob na gawin bilang pakiusap nila. Ngunit sa harap ng binata na ito, si Reinhardt ay hindi makapaniwalang maingat. Hindi rin maisip ng driver ang pagkakakilanlan ng nagmamay-ari na lalaki. Ahem. Nilinis ni Reinhardt ang kanyang lalamunan sa sandaling siya ay malapit ng magsalita. Sir York, mabilis si Reinhardt, at magalang siyang nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Halos 1 taon na mula nang huling makita-kita. Masaya kong makuha ang iyong tawag. Gumagawa ka ng mabuti para sa iyong sarili, at nakakakuha ka sa iyong sarili ng isang Rolls Royce. Pinuksan ni Reinhardt ang baso ng privacy sa Rolls Royce. Pagkatapos ay sinabi na walang kontrol sa kanyang sarili, ito lahat ay dahil sa iyong mga pagpapala. Kung hindi ito para sa iyo, ako ay nasa karamihan ng isang mayaman na bata mula sa isang pangalawang rated na pamilya lamang na nangungulit para sa pagkain habang naghihintay na mamatay. Pinago mo ang aking kapalaran. Pinigyan ko lang kayo ng platform, ito ang iyong kakayahan na depende sa iyo kung gagawin mong mabuti o hindi. Ngunit ang katotohanan sa sinabi, masaya ako para sa iyo, sinabi ni Harvey York na may pagtawa. Ang sword camp pabalik noon ay isang lugar para sa mayayamang mga bata upang itapon ang kanilang pera. Matapos makuha ang posisyon ng punong tagapagturo, siya ay binigyan ng mga mayayamang bata ng isang serye ng Iron Blood Regimen ng pagsasanay. Sa pagbabalik tanaw, nagawa niya ang tamang bagay. Ang mga sundalo na nasa militar pa rin ay lahat mga veterano. Ang mga na-relieved mula sa kampo lahat ay nagkaroon ng mga nagawa sa kanilang sarili. Siya ay nasiyahan. Lahat kami ay tinuruan mo. Paano natin posibleng nakakahiya sa iyo? Sabi ni Reinhardt, hindi masama. Naghahanda ako ng isang bagay sa Buckwood kamakailan. Si Ethan Hunt at Tyson Woods ay nagtatrabaho sa ilalim ko. Kung sa tingin mo ay isang maliit na lugar tulad ng Half Moon Bay ay hindi nasiyahan sa iyo, maaari kang lumapit at hanapin mo ako sa Buckwood. Nagbigay ng alok si Harvey dahil disente si Reinhardt sa ginawa niya. Isa rin siya sa kanyang personal na mga bodyguards pabalik noon. Wala si Harvey na mga kalalakihan na may kakayahang kamakailan, marahil ay maaari niyang bigyan siya ng isang pagkakataon upang mapatunayan ang kanyang sarili. Si Reinhardt ay nasa gilid ng luha matapos marinig ito. Kung wala sila sa kotse, tatayo na siya hanggang sa magsaludo lang siya. Ang kanyang pagsasalita ay hindi maayos sa puntong iyon. Salamat, Chief Instructor. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Tandaan, tawagan mo lang ako Sir York kapag kayo nasa labas. Huwag hayaan itong madulas ang iyong dila, sinabi ni Harvey ng mahinahon. Hindi niya kailangang mang-aral sa kanya tungkol sa ibang mga bagay. Magkapatid sila mula sa sword camp, ang mga kakayahan at katapatan ay hindi dapat pagdudahan. Sige, pag-usapan natin ang negosyo. Kailangan kong humiram ng kotse mula sa iyo upang kunin ang aking mga biyenan. Kumusta ako dapat na kunin ang mga ito kapag nagdala ka ng isang Rolls Royce? Pinakawalan ni Harvey ang isang malaking buntong hininga, kung talagang ginamit niya ang kotse upang kunin ang mga ito. Kaya niyang palabasin sina Mandy at Cynthia Zimmer at ayusin ito kaagad, sinabi ni Reinhardt ng sabik. Hindi na kailangan, sasabihin ko lang kay Mandy na kunin ang iba,
nagpadala si Harvey ng isang text kay Mandy. Walang magawa si Mandy matapos makuha ang text. Hindi maaaring gawin ni Harvey ang isang bagay na walang kabuluhan. Meron akong upang kunin ang iba mula sa istasyon. Kabanata 788. Sa lobby ng hotel, naghihintay na si Autumn Reyes at ang kanyang pamilya sa lobby. Ang dalawang pamilya na nagkakasamang maghapunan ay ang aktwal na crux ng bagay na ito. Si Felix Howard ay nadaig sa pagkabagot sa pamamagitan ng pag-scroll sa pamamagitan ng kanyang telepono. Bigla siyang nag-scroll patungo sa isang piraso ng balita, kung gayon sinabi habang nagtaka, mukhang namiss namin ang isang paningin ngayon. Si Ray Hart mula sa pamilyang Hart ng Half Moon Bay ay talagang dumating sa hotel upang kumuha ng isang tao. Tila tulad ng ilang mahusay na karakter ang naka-check-in sa hotel. Siguro kung magkakaroon kami ng pagkakataon upang matugunan siya minsan. Si Ray Hart ay may napakataas na katayuan sa lahat sa Half Moon Bay. Alam ng lahat dito ang tungkol sa kanya, na bigla ang Autumn Reyes at Amelia Garza lampas sa kanilang paniniwala nang naririnig na ang isang malaking shot tulad nito ay kinuha ang isang tao sa kanyang sariling pagsang-ayon. Lahat sila ay nag-clump ng magkasama upang tingnan ang larawan ng balita sa telepono. Dito, ito ang maalamat na malaking shot, kahit na si Ray Hart ay kailangan upang buksan ang pinto para sa kanya. Hindi masiraan ng loob ito. Nagpakita si Felix Howard ng labis na paghanga. Si Ray Hart ang boss ng Half Moon Bay. Para sa isang tulad nito upang kunin, at buksan ang mga pintuan ng ibang tao ay isang bagay na hindi mailarawan. Ano ang pinag-uusapan niyo? Bakit kayong lahat ay sobrang nalilito? Pumasok si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya na hindi sinasadya. Si Autumn Reyes ay tumingin sa pamilya, pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin pabalik sa telepono at naisip ang isang ideya. Pagkatapos ay sinabi niya na puno ng pagmamalaki, Simon, Lillian. Perpekto kayo sa tiyempo. Halika, halika, halika at tingnan. Ito ay ang boss ng Half Moon Bay, si Ray Hart. Mayroon ka narinig tungkol sa kanya. Ilang beses siyang nagkakilala, at sila ay itinuturing na mabuting kaibigan sa bawat isa. Ito ay medyo isang bluff. Ang mukha ni Felix ay namula ng pula sa sandaling iyon, siya at ang biyenan ay sumakay sa kanyang bluff. Paano maaaring ang isang tao na tulad nito kahit na makipagkaibigan sa kanya? Ngunit mabuti na si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya ay hindi kilala ang lalaki. Walang paraan para sa kanya na malantad. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito itinanggi at sa halip ay nagbigay ng isang napakakoy na ngiti. Si Simon at ang mga mukha ng kanyang pamilya ay naging madilim sa gabi sa sandaling iyon. Kailangang tingnan nila ang telepono sa labas ng kagandahang loob para sa iba. Mabilis din na sumulyap si Mandy Zimmer sa telepono. Wala siyang pakialam kay Ray Hart, ngunit siya ay nagyelo nang makita niya ang silhouette ng binata na pumasok sa Rolls Royce. Ang oras ng binata na sumakay sa kotse ay katulad ng kapag nais ni Harvey na kunin niya ang iba. Ito ba talaga ay ang karamihan sa isang nagkataon? Bukod, ang silhouette sa larawan ay pagtiningnan katulad ng tangkad ni Harvey. Matapos tingnan si Mandy na nagyelo, ang Autumn Reyes ay ipinagmamalaki. Naisip niya iyon na pinatahimik niya siya at halos ang gawain ay kumpleto. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, sa totoo lang, ang mga taong ito pag tiningnan lahat ay mataas at makapangyarihan, ngunit ang mga ito ay talagang magandang mga tao sa pribado. Pinag-treto pa nila kami sa isang pagkain dati. Kung may pagkakataon, ipapakilala kita sa kanila minsan. Matapos marinig ito, si Felix na nakalaan na una, ay nagyelo din. Mabilis niyang pinutol siya at sinabi, Ina, walang kaparirikan. Ang isang mahusay na karakter tulad ni Sir Ray ay abala. Paanong pwede ba siyang lumabas at makipagkita kung gusto nila? Bigyan at bumalik ako sa telepono ko. Si Autumn Reyes ay sumulyap kay Felix ng mahigpit. Hindi ba niya nakikita na ginagamit ko ang sitwasyon upang sugpuin si Harvey? Na nagdaragdag ako ng presyon sa kay Mandy. Gaano kat hindi na pinutol niya ako. Siya ay casually na itinapon ang telepono kay Felix, kung gayon naisip ng isang bagay at ngumiti. Tama, Mandy. Nasaan ang iyong live-in na asawa? Saan siya pumunta?
Hindi siya maglakas loob na makita kami. Ngunit ang totoo, napakatalino ni Felix. Normal itong nakakahiya sa mga kakayahan ng iyong asawa sa harap ng mahal kong manugang. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 789. Nakatitig sina Simon Zimmer at Lillian Yates kay Mandy Zimmer, na may kaunting galit pagkatapos marinig. Nagtanong si Autumn Reyes tungkol sa kanilang manugang. Saan napunta ang marumi na iyon? Si Mandy Zimmer ay bumalik sa kanyang katinuan at sumagot, na traffic siya noong siya ay pumunta upang makuha ang lahat. Dapat siya ay nasa kalahati na doon. Sa tingin ko halos pabalik na siya. Mabuti yan. Akala ko tumakbo na siya saan man. Si Autumn Reyes ay kumalma habang nagpalitan siya ng hitsura kasama si Lillian Yates ng sabay. Ang dalawa ay may parehong ideya sa sitwasyong ito. At iyon ay ang paggamit kay Felix upang sugpuin si Harvey. Pinakamabuting mapahiya siya na lampas sa paniniwala at iwanan niya mismo si Mandy. Kalaunan sa hapon, ang Zimmers at Autumns ay magkasama ang pamilya ng hapon. Masigla si Autumn Reyes nang si Harvey ay dumating, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay lubos na naiiba mula nung araw bago. Si Harvey ay naiinis sa kanyang paningin. Nagbago ba siya nang dumating sina Simon at Lillian? Nilinis ni Amelia Garza ang kanyang lalamunan sa sandaling iyon at kinuha ang isang tasa ng tsaa. Harvey, narinig kong sinabi ni Mandy na wala kang trabaho at nakatambay ka lang sa paligid ng bahay, paghuhugas ng damit at pagkain sa pagluluto. Tama iyon, sinabi ni Harvey at natawa, hindi maganda iyon. Ang mga kalalakihan ay kailangang magkaroon ng karera sa kanyang sariling tinatawag na isang tao, tama. Sagot ni Amelia, sobrang bihasa ng asawa ko. Wala akong alalahanin tungkol sa pagkain o damit. Nakatira ako sa pinakamataas na pagtatapos ng lugar sa lahat ng Buckwood. Ano ang hindi maganda tungkol sa? Nangangatuwiran si Harvey. Matapos marinig ang kalahating mapanunuyan na pagsasalita ni Harvey, si Amelia ay agad na sumimangot. Hindi nakakagulat na nag-iisip si Lillian at ang kanyang pamilya ng mga ideya upang sipin ang taong ito sa labas ng bahay. Paano ang tao na tulad nito ay walang kahihiyan? Paano niya masasabi ang isang bagay na hindi tulad ng hindi tulad dito? Tunay na nakakahiya. Paano ang isang pambihirang babae tulad ni Mandy na pakasalan ng isang walang halaga na sako ng basura na tulad nito? Hindi ko maibalot ang aking ulo sa paligid nito. Oh, Harvey, hindi mo lang masabi iyon. Kahit ikaw tulad ng pinapanatili, ngunit itinuring mo ito. Kahit na si Mandy ay isang CEO, sa katotohanan, siya lang ay nagtatrabaho sa ilalim ng Sky Corporation. Sino ang nakakaalam kung kailan siya matanggal? Hindi ito sa kanyang karera pa rin. Pagdating ng araw na iyon, sino ang mag-aalaga sa iyo? Nagbigay si Amelia Garza ng taimtim na pagsasalita sa isang taos pusong pagtingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pinahit niya ang pag-uusap at patuloy na nakikipag-usap. Dapat mong malaman mula kay Felix ng higit pa. Siya ang department manager ng Sky Corporation. Ito ay maging madali para sa kanya na kumita ng libu-libong dolyar bawat taon. At bukod sa, pinaplano niyang gawin ang kanyang sariling negosyo kapag siya ay nakaipon ng sapat na mapagkukunan at koneksyon. Ang paggawa ng isang mayamang pamilya sa kanyang sarili. Kung siya ay katulad ng sa iyo, sisipain ko siya sa pintuan kaagad. Kung ang isang tao ay walang anumang kakayahan, bakit iniingatan ko pa rin siya? Ito ay hindi kasiya siya. Naturally, hindi lamang siya ang nanunuya kay Harvey, kundi siya rin ang nagpapahiwatig kay Mandy na ang asawa niya ay walang silbi para sa kanya. Napabuntong hininga si Harvey, isang department manager mula sa kanyang korporasyon ay maaaring magpakita pa sa harap ng kanyang sarili sa mga oras tulad ng mga iyon. Ngunit hindi nagalit si Harvey dahil sa paggalang sa kanyang asawa. Ngumiti siya at sumagot, libu-libong dolyar isang taon talaga. Ito ay tunay na isang astronomikong halaga para sa isang ordinaryong pamilya. Tulad ng para sa paggawa ng iyong sariling negosyo, ang ekonomiya sa bansa ay hindi maganda sa nakaraang 2 taon. Ako ay iminumungkahi na pabagalin mo ito para sa ngayon,
Paano mo malalaman ang tungkol sa negosyo at ekonomiya? Nakita mo ba ang napakaraming mga palabas sa TV? Walang pagsasalita si Amelia, wala talagang ibang talent ang Harvey York kaysa sa pagmamalaki na tulad ng bagyo. Tumawa si Harvey nang hindi sinusubukan na ipaliwanag ang anumang higit pa. Siya ay walang pag-asa matapos makita siyang ganoong walang malasakit. Wala siyang reaksyon kahit na matapos ang isang mahabang pagsasalita. Kahit na hindi siya nagkasala, dapat na maramdaman niya ang ilang paghanga. Kabanata 790. Nang walang pangalawang pag-iisip, nagpatuloy si Amelia Garza sa kanyang pagsasalita. "Oh, Harvey, kitang-kita ko na mayroon kang kaunting karanasan din. Ngunit ang isang tao ay hindi maaaring magkaroon ng mataas na pamantayan, ngunit walang kakayahan. Kita mo, sinimulan ni Felix na gawin ang pinakakakayahang niyang paggawa, dahan-dahan ngunit tiyak na makaipon ng karanasan. Ito ang kakayahan ng isang tunay na tao. Dapat mong malaman mula sa kanya ng higit pa. Hindi ka maaaring maging ganito at hindi nagpapakompromiso bilang isang tao. Sinasabi ko rin ang kapakanan ni Mandy. Kung wala ka ring pahiwatig ng kakayahan, kung gayon ay iwanan mo si Mandy sa lalong madaling panahon. Huwag mo siyang sayangin ang kanyang buong buhay." Sa wakas ay nakarating si Amelia sa puntong iyon pagkatapos ng isang mahabang pag-ikot. Dinagdagan ni Autumn Reyes ang kanyang pagsasalita at sinabi, "Tama iyon, ang mga kalalakihan ay kailangang magkaroon ng mga kakayahan, o sila ay kailangang ihinto ang pagdrag sa ibang mga tao sa tubig kasama nila. Ano ang gamit ng isang tao kung wala siyang kakayahan at mahilig na itago?" Hinawakan ni Lillian Yates ang kanyang kamay at sinabi, "Autumn, itigil ang pagsabi ng walang kaparirikan. Ang taong ito ay nagsumite ng isang spell sa aking anak na babae, siya ay uno na sa mga takong para dito sa lalaki. Mamamatay ako mula sa galit maaga o huli." Si Autumn at Lillian ay nagpakita ng pagkasuklam at pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pinakahuling layunin ay upang sugpuin si Harvey at hilahin si Mandy sa kanyang katinoan. Nagpakita si Mandy ng isang pahiwatig ng kawalang kasiyahan, ngunit hindi niya ginawang sabihin pa kahit ano pa mula noong siya ay nakaharap sa mga matatanda. Sa kabilang banda, si Harvey York ay walang tigil sa pagsagot, "Nanay, Auntie Reyes. Panigurado, malalaman ko ang maraming mula kay Felix." Kahit na sinabi niya na tila wala siya sa isip, naramdaman ni Lillian na may biglaang galit na kumukulo mula sa loob. Ayon sa plano, hindi ba ito ang marumi na maging labis na pagkakasala ngayon? Paano siya parent ay walang malasakit? Kalmadong sumagot si Simon, "Sapat na, huwag nating sayangin ang mas maraming enerhiya sa kanya. Ang kanyang mukha ay mas makapal kaysa sa kastilyo ng pader sa puntong ito. Wala kang gagawin sa makatarungang mga salita lamang, may mali kung siya ay talagang nakinig." Si Simon ay namula. Tumingin si Harvey kay Mandy, hindi nagsasabi ng ibang salita. Malamig ang hangin sa sandaling iyon, si Lillian at Autumn ay naghanda ng maraming bago. Paano sugpuin si Harvey at pilitin siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa ay isang napakaguhit na proseso. Ngunit ang problema ay si Harvey ay may pagkatamad at walang kakayahang tumingin sa kanyang mukha sa buong oras, agad na nakakagambala sa kanilang mga plano. Sa sandaling ito, nagbigay ng pananaw si Autumn kay Amelia. Tumanggo siya at ngumiti, "Tama, lahat tayo ay pupunta sa shopping mall sa hapon. Mayroong isang duty-free shopping mall na kamakailan lang ay binuksan sa Half Moon Bay. Ang mga bagay na ibinebenta nilang lahat ay mga international branded luxury item." Naturally, naghahanda si Amelia upang sugpuin si Harvey kahit na sa pamimili. Walang labis na interes si Mandy mula sa simula. Umiling-iling lang siya pagkatapos marinig ang sinabi ni Amelia, "Hindi ba lahat kayo dito upang maglakbay? Dapat siguro tayong pumunta at maglakad sa beach sa halip. Ano ang mabuti sa beach? Nakakatawa at mainit. Mag-shopping tayo sa halip, Mandy." Si Amelia ay bumulala sa tuwa. Ipinagpatuloy ni Felix Howard ang pagsasalita at sinabi, "Hayaang maghintay hanggang bukas upang pumunta sa beach. Pumunta tayo sa mall ngayon, upang maipahayag ang aking pasasalamat, kung may nakita kang gusto mo at hindi kayang bayaran ni Harvey.
Maibibigay ko sa iyo sa halip, Mandy. Mandy, sinabi na niya ang kanyang piraso. Pumunta lang at samahan ang pinsan mo. Nag-utos si Lillian. Ang paggamit ng pamimili bilang isang paraan upang atakihin si Harvey ay isang mga mahahalagang hakbang na dapat gawin. Paano nila hahayaan na manatili si Mandy sa hotel? Pinakawalan ni Mandy ang isang buntong hininga, hindi siya ipinanganak kahapon. Naramdaman niya ang puot ng Autumn na iyon at ang iba pa ay tumungo kay Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang pigilan ang sitwasyon mula sa paglala, ngunit hindi niya inakala na gagawin ng kanyang sariling ina na talagang bigyan sila ng isang kamay. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 771. Dahil sinabi pa ni Amelia ang kanyang piraso, lahat tayo ay panauhin. Siyempre, makikinig tayo sa kanilang mga opinyon. Mandy, huwag kang masyadong mabilis upang masira ang iyong auntie at ang kalooban ng kanyang pamilya. Si Simon Zimmer ay sinabi na parang ginawa niya ang pangwakas na paghuhukom. Wala nang ibang paraan si Mandy Zimmer. Kaya lang niyang sumang-ayon na sumali sa kanila sa shopping mall. Matapos ang isang maikling pahinga, ang lahat ng mga pamilya ay lumabas ng magkasama. Nang makita iyon ni Autumn Reyes at ng kanyang pamilya, si Mandy ay nagmamaneho ng isang Porsche Macan, lahat sila ay medyo nagulat. Tila maayos ang ginagawa ni Mandy para sa pamilya, hanggang sa kung saan siya ay nagmamaneho kahit isang kotse na ganyan. Ngunit sa mga mata ni Autumn, hindi siya maihahambing kay Felix Howard. Ang Porsche Macan ay isang antas lamang ng entry ng Porsche. Gagastos ka lamang dito ng $107,000. Medyo maliit ang interior at limitado na parang para sa isang maliit na pamilya. Gayunman, naiiba si Felix. Sa kabila nito ay siya lang bumalik sa bansa, nagmamaneho siya ng isang Mercedes-Benz S-Class. Kahit na ito ay isang 320i lamang na modelo, ito ay lubos na mapang-akit. Mas mahalaga, kung ano ang mabuting mayroon siya kahit na kung siya ay magiging mas mahusay. Ang maruming isang asawa ay palaging i-drag siya pababa. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang Autumn ay nakaramdam ng higit na awa patungo kay Lillian Yates at sa kanyang pamilya. Si Mandy Zimmer ay nagkaroon ng mas maliwanag na hinaharap sa simula. Pagkatapos ito ay nasira lahat ng marumi, si Harvey York. Lahat ng kanyang mga talento ay nasayang. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang talento ng manugang at agad na masaya. Kung mas tumingin siya, mas maraming nilalaman ang naramdaman niya. Ang kamakailan lamang na binuksan na duty-free shopping mall ay nakaganyak na puno ng aktibidad. Ang mga tao ay nakalinya sa pasukan ng mga tindahan ng luho. Ang mga items sa duty-free shopping mall ay magiging bahagyang mas mura kaysa sa isang regular na shopping mall. Na kung bakit ang mga taong nasa gitna na klase mula sa Buckwood ay pupunta sa shop. Mura ang mga item, at ang lugar ay maganda upang mag-tour in. Ang isang kilalang character ay dapat na suportado sa pagbubukas ng isang walang bayad na shopping mall tulad nito. Ang boss ng mall na ito ay tinawag na Ray Hart, ang taong namamahala sa Half Moon Bay mula sa pamilyang Hart. Siya ay isang mabuting kaibigan din ni Felix dito. Ipinakilala siya ni Amelia Garza at binansagan siya bilang isang mabuting kaibigan ni Felix na nagpakita ng salakayin si Harvey. Sumasakit ang puso ni Lillian matapos marinig iyon, kahit na siya ang nagmungkahi sa ideya na darating, lubos siyang napahiya kung kailan. Malinaw na kinutya sila ni Amelia, ngunit si Simon ay hindi pa rin nakatiyak sa ngayon. Hindi mahalaga kung ano, kahit si Autumn at ang kanyang pamilya ay lubusang kinutya ang mga ito, magiging sulit ito. Masipa si Harvey sa labas ng pamilya sa huli, hindi alam ni Harvey kung paano kumilos sa sandaling iyon. Ang pagiging kaibigan ni Ray Hart ay isang bagay na ipinagmamalaki ngayon at naramdaman ni Amelia na nakamit din kahit papaano. Tiyak na maaari kung ipanunukso si Ray sa susunod na. Hindi anumang ordinaryong tao ang makayanan ang duty-free shopping mall ng lalaki na ito, ngunit hindi mahirap para sa kay Ray Hart na gawin ito sa kanyang mga koneksyon sa Sword Camp. Siyempre, hindi rin niya direktang inaprubahan ang kakayahan ni Ray Hart.
Tumatakbo si Amelia habang kumukuha lahat sa pasukan ng ekspresibong tindahan ng Chanel. Mayroon na siyang fancy Ida bag na lumabas nitong taon mula sa ibang bansa, ngunit ayaw ni Felix na bumili dito. Ngunit sa pag-atake kay Harvey ngayon, pinlano niyang gawin ito. Nais nilang magbayad para sa bag sa harap niya at ganap na sugpuin siya at ipaalam sa kanya kung paanong marami sa isang marumi siya. Iniisip na hindi siya karapat-dapat para kay Mandy at pipiliin siyang iwan siya. Naramdaman ni Amelia na nakatayo siya sa isang mataas na moral ng lupa kapag iniisip ang tungkol sa kanyang paboritong bag sa kanyang kamay habang tinutulungan ang kanyang mahirap na pinsan. Mandy, kilala mo ba si Chanel? Gusto ko ang bag na ito. Paano ang tungkol sa iyo tumingin para sa akin? Hinawakan ni Amelia ang kamay ni Mandy at nilagdaan ang clerk upang ibagsak ang bag. Di nagtagal, sinasadya niyang i-flip ang tag ng presyo sa pagtingin. Sinabi niya pagkatapos habang nabigla, "O aking, 20,000 dolyar. Felix, mabibili mo ba ito para sa akin?" Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 772. Alam ni Felix Howard na ito ay oras ng pagtatanghal. Sinabi niya nang hindi man lang tinitingnan ang tag ng presyo at tumawa. "Medyo pera lang ito. Paano ito maaaring maging mahal? Kung gusto ito ng aking mahal na asawa, mabibili kita ng mga bundok ng ginto, hindi upang mailakip lamang ang isang bag." Nagpanggap si Amelia Garza na natulala, kung gayon niyakap at hinalikan siya sa bibig. "Felix, sobrang sweet mo lang. Talagang pinagpala akong magkaroon ng asawa na katulad mo." Napangiwi si Mandy Zimmer matapos makita ang paningin. Ang palabas ay hindi propesyonal, hindi siya bobo alinman. Paano niya hindi ito nakita na darating? Ito ay lahat lamang ng isang kilos upang maiinis ang mga tao. Ngunit hindi siya nagsabi ng isang salita tungkol dito. Pinigyan siya ni Harvey York ng isang buong dressing room na damit at bag dati sa Olden Trade. Hindi rin maihahambing ni Amelia ang Chanel bag na iyon. Paano niya maramdaman ang anumang bagay kapag si Amelia ay sinusubukan na ipakita sa harap niya na may isang bag lamang? Ang tindahan na ito ay mukhang maganda. Gusto mo ba? Naglakad si Harvey York patungo kay Mandy habang kumukuha ng sulyap sa paligid ng tindahan. Hindi siya humihingi ng isang bag, ngunit sa halip ang kabuoang tindahan, ang puso ni Mandy ay lumaktaw sa isang talunin. Hindi niya magawang maunawaan ang mga kakayahan ng taong ito. Ilang marumi lang ba siya o tagapagsalita ng isang tao? Ngunit naniniwala siya na kung tumanggaw siya, si Harvey ay mabibili ang buong shop. Kahit na ang pag-iisip ay napakapangit, siya pa rin ay matatag na naniniwala ito kahit papaano. "You, Harvey, hindi ka ba natatakot na makukuha mong nakalantad para sa pagmamalaki ng sobra? Kahit na ito ay kay Mandy, paboritong tindahan, maaari mo ring bayaran ito. Ikaw ay humihingi ng sobra." Sa paningin ni Amelia, nais ni Harvey na gamitin ang pagkakataon upang ipakita. Ngunit naghihintay siya para sa pagkakataong ito ng mabuti. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na mangutya sa kanya kung hindi niya sinabi ang isang salita sa una. Hindi pinansin ni Harvey si Amelia. Ang titig niya ay nakatuon lamang kay Mandy. Wala siyang iniisip dahil sa pagbili ng tindahan maaaring ilantad ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Nagpasya na siyang mag-propose kay Mandy sa asset na seremonya ng pagsasama makalipas ang 3 araw. Itinuring lamang niya ang shop bilang isang maliit na regalo. Ang perang ito ay talagang hindi nangangahulugang anumang bagay sa kanya. Ngunit iniisip na makakuha ng isang tindahan habang nagkakaroon ng sakit ng ulo dahil sa Silver Nimbus Mountain Resort, hindi siya magkakaroon ng puso na alagaan ito. Tumingin siya sa mga mata ni Harvey at pagkatapos ay inalag niya ang ulo. "Hindi ako interesado. Mandy, paano ka maaaring maging ignorante? Alam lang ng asawa mo kung paano makipag-usap ng malaki. Kahit siya ay nais na bilhan ka ng buong tindahan. Hindi ko akalain na makakaya pa niya ang isang bag. Huwag nating squash ang saya dahil nakalabas na kami dito. Umili lang ng isa, Mandy. Hahayaan ko na bumili si Felix ng isa para sa'yo. Si Amelia ay napakagandang mapagbigay, mabait ang puso. Hindi na kailangan.
Hindi ko talaga kailangan ang mga bagay na ito. Sa katunayan, ako ay napakarami at hindi ko pa ginagamit ang marami sa kanila alinman, sinabi ni Mandy sa katotohanan. Ito ay mga edad mula nang siya ay humipon ng anuman pabalik sa Olden Trade. Puno ng paghamak si Amelia, talagang sinagot niya iyon ng tama. Siya lang ay hindi ito mabibili dahil wala siyang pera. Pero kumikilos din siya na parang kamanghamanghang din siya, nang walang pangalawang pag-iisip, nagbigay ng matamis si Amelia ng ngiti. Mandy, alam kong hindi mo nais na mapahiya si Harvey, ngunit tama. Sinabi ko na bibigyan kita ng isa, piliin lang kung ano. Hindi ka namin hihilingin na bayaran ito mamaya. Medyo nabagbag damdamin pa rin si Amelia at sinasabi iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamurang mga bag ng Chanel ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Kabanata 773. Matapos marinig ang pangungutya ni Amelia Garza kasama lahat ng tao patungo sa kay Harvey York, si Mandy Zimmer ay kumukulo sa galit. Pagkatapos ay nagbigay siya ng kaunting ngiti at sinabi, "Alright. Kung sinabi mo, Amelia." Sa gitna ng kanyang pagsasalita, agad siyang nagpunta patungo sa counter ng tindahan. Ang ulo ni Amelia ay naging manhid habang siya ay naobserbahan ang mga aksyon ni Mandy. Ang lahat ng mga limitadong item ng edisyon ay nariyan, at ang pinakamurang mga gastos ay libu-libong dolyar habang ang pinakamahal ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100,000. Hindi maglakas loob si Amelia na tingnan ang mga item doon ng karaniwan. Ngunit si Mandy talaga ay nagpunta doon ng casual. Ang babaeng walang kabuluhan, gaano siya katapang at matako na ito. Hinawakan ni Amelia ang kanyang ngipin habang naglalakad papunta sa pagkontra. Halos himatayin siya nang makita niya si Mandy na sininyasan ang clerk upang kunin ang pinakamahal na bag. "Mandy, napakalayo mo. Ito ay isang limitadong edisyon na bag. Mayroong 500 lamang sa kanila sa buong mundo. Ito ay nagkakahalaga ng halos 300,000. Nanginginig si Amelia sa kanyang paa matapos sabihin ng malakas ang presyo. "Hindi mo ba sinabi na bibigyan mo ako ng isa? Pipiliin ko ang isa na pinakamahal. Kumikita si Felix ng libu-libong dolyar bawat taon. Bakit niya aalagaan ang maliit na halaga na perang ito?" Sagot ni Mandy habang humagikik, si Amelia ay nasa gilid ng pag-ubo ng dugo. Siya doon ay upang inisin si Harvey, hindi upang mabaril ang kanyang sariling paa. Sinabi niya na bibigyan niya si Mandy ng anuman dito upang maliitin si Harvey at hayaan siyang maging kaiyahiya tungkol sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang gustong bumili ng kahit ano para sa kanya. Ngunit hindi siya makapaniwala na gagawin ni Mandy ay talagang maging walang awa. "Mandy, kailangan mong magkaroon ng ilang budi dito. Ako ay sinabi na bibigyan kita ng isang bagay, ngunit hindi ko sinabi na bibigyan kita ng isang bagay na mahal." Huwag tumawid sa linya, malamig na sinabi ni Amelia. "Kung hindi ko narinig ang mali, ibig mong sabihin iyon ang mahal na bag. Sinasabi mo na hindi mo magagawang kayanin ito. Mabuti iyon," si Mandy nang walang pasubaling sagot. Sa kanyang pagkagalit, hindi siya mag-aalala tungkol sa mga bagay tulad ng mga iyon. Ngunit si Amelia ay labis na bastos, at patuloy na pinapahamak si Harvey habang pinaglaruan siya sa proseso. Ang bawat tao'y may kanilang ilalim na linya. Ang pamantayan ni Mandy ay hindi mababa. Natutuwa si Harvey sa paningin mula sa mga gilid, bihirang ipinakita ng kanyang asawa ang kanyang sarili na ganyan. Siya ay hindi may iwasang magpakita ng kahinaan bago, palaging binubuli ng mga Zimmers. Sa pagbabalik tanaw, ang kanyang asawa ay lumaki ng malaki. "Hindi ako sa hindi ko kayang bayaran. Bakit ko bibigyan ka ng isang bagay na mabuti? Ang bag ay may katumbas na gastos sa isang suite room. Sa tingin ko na hindi mo gusto kung gaano kaganda ang aming pamilyang nabubuhay ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit mo ito ginawa at sinasadya." Ang ekspresyon ni Amelia ay kasing lamig ng yelo, sa kanyang mga mata, si Mandy ay walang kabuluhan. Siya ay walang awa na hampasin siya pabalik kapag siya ay makakuha ng pagkakataon na gawin ito. Kung nais mo ito ng sobra, sabihin sa iyong asawa na bilhin ito para sa iyo.
Gaano kakatapang na bibilhin ng asawa ko ang isang bagay na mahal? Oo, halos nakalimutan ko na. Walang kwenta ang asawa mo na sako ng basura. Siyempre, hindi niya ito mabibili. Kung ganoon ang kaso, hiwalayan mo lang siya at sakupin ito. Ako ipakilala kita sa isang mayamang tagapagmana sa oras. Kaya mo kahit bumili ng kahit anong gusto mo, garantisado. Inilipat ni Amelia Garza ang pagsasalita ng paksa habang niyakap ang kanyang mga braso na puno ng panlalait. Lihim siyang ngumisi, hindi lamang si Mandy Zimmer ay hindi nakakuha ng anumang pakikinabang kahit ano, ngunit maaari rin niyang gamitin itong pagkakataon na pangungutya siya ng lubusan. Siguro kapag siya ay nabalisa, gagawin niyang hiwalayan ang kanyang asawa sa susunod na araw, na ibig sabihin na siya ay nagtagumpay sa kanyang kredito ay magiging napakalawak. Sakto nang si Amelia Garza ay naiinis pa rin tungkol sa sitwasyon, may lumakad sa tindahan at sinabi kaagad, i-wrap ang limitadong edisyon ng bag para sa kay Ginang Zimmer. Kabanata 774. Ang paningin ay nagulat sa lahat mula sa loob ng tindahan. Ang presyo ng limitadong bag na edisyon ay talagang $300,000. Sino yun? Sinabi niya ibigay kay Mandy Zimmer ang bag ng casual. Sina Amelia Garza at Felix Howard ay walang malay na lumingon sa hitsura. Nang makita nila kung sino ito, nawala ang lahat ng kanilang mga kulay sa mukha. Ray Hart, bakit siya nandito? Sinabi ni Autumn Reyes ang tungkol sa kanya na si Felix Howard ay kaibigan niya nitong umaga. Paanong sila pa rin ay iikot sa kasinungalingan kapag ang lalaki mismo ay nagpakita dito? Si Mandy at ang iba pa ay kilala ang tungkol sa kanya dahil sa balita sa umaga. Lahat sila ay nakilala siya kaagad, ngunit natigilan si Mandy. Bakit si Ray Hart ay bibigyan siya ng kahit ano? Siguro nakita niya kaagad ang lahat, at si Harvey York ang binata sa larawan. Nauna niya ang kanyang mga haka-haka, ngunit sa huli ay naisip na imposible. Ngunit si Ray Hart ay nagpakita ng bigla na parang siya ang nagpapatunay sa kanyang mga haka-haka na tama. Nang walang pangalawang pag-iisip, lumipat ang kanyang tingin kay Harvey. Ang kanyang mga ekspresyon ay walang malasakit, walang malay si Ray Hart na napatingin sa direksyon. Medyo natakot siya, hindi alam ng iba kung sino si Harvey, ngunit siya ay naging kanyang personal bodyguard ng higit sa 1 taon. Masasabi niya na medyo nagagalit si Harvey, ang kanyang katawan ay nagyelo ng kaunti at pagkatapos ay walang malay inilipat ang kanyang tingin kay Mandy. Ginang Zimmer, sa kabila ng ito ay labis na biglaan. Kailangan ko pa ring ipaliwanag ang aking sarili, nagkakilala tayo dati sa isang pulong sa Sky Corporation. At ngayon, hindi sinasadya na ikaw ang pang 10,000 customer mula sa pagbubukas ng duty-free shopping mall. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan kita ng regalo. Ang paliwanag ay napakalayo, ngunit si Amelia ay naging madali si Felix matapos marinig iyon. Akala nila si Mandy ay talagang nakilala si Ray Hart. Parang swerte lang siya, nakakuha lang siya ng regalo dahil siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng Sky Corporation. Si Felix ay isang manager ng departamento ng Sky Corporation pagkatapos ng lahat. Sobrang respeto ni Ray Hart kay Mandy, hindi ba niya kailangang dilaan ang mga paa ni Felix kapag sila ay magkikita? Ang tao na natakot na mailantad dati ay nakakuha ng napakalaking lakas ng loob ngayon. Pagkatapos ay buong pagmamalaki siyang lumakad at sinabi, "Ikaw Sir Ray. Nakita mo ako dati, tama?" Sinukat ni Ray Hart si Felix dahil sa paggalang kay Harvey. Siya ay nasa malalim na pag-iisip bago niya sinabi, "At ikaw?" "Ako ang department manager ng Sky Corporation. Ang apelyido ko ay Howard. Dapat narinig mo ako dati." Si Felix ay malawak na nag-iingay, ang kanyang mga ekspresyon ay labis na mapagmataas. Naghihintay siya para kay Ray Hart na i-flatter siya kaya iyon ang maaari niyang magpatuloy sa pagmamalaki na parang bagyo. Ang manager ng departamento, nasimangot si Ray Hart at sumagot, "Wala akong ideya, hindi ko kailangang malaman ang mga taong may mababang kalagayan sa Sky Corporation," sinabi ni Ray Hart sa malamig na mahirap na katotohanan. Ang dating mapagmataas na si Felix ay parang sinakaw pagkatapos.
Siya ay hindi mahuli ang isa pang hininga at ang kanyang ekspresyon ay mas masahol pa kaysa sa isang tao na kumain lamang ng isang mapait na ampalaya. Walang malay si Lillian Yates, "Sir Ray, hindi ba mabuting kaibigan kayo ni Felix? Paano mo hindi makilala siya? Hindi ka ba nagkakamali?" Hindi nilayo ni Lillian na ilantad si Felix, ngunit sa totoo lang ang katotohanan na nais na gawin siyang mas mahusay. Sa ganoong paraan, mas ma-pressure nila si Harvey York. Felix Howard. Nasimangot si Ray Hart at patuloy pa rin siyang nagsasalita matapos tingnan ang walang malasakit na mukha ni Harvey. "Pasensya na, hindi ko talaga siya kilala, at hindi ko kailangang makilala din siya. Ang kanyang katayuan ay masyadong hindi gaanong mahalaga, ngunit maraming tao ang nag-scam sa iba sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na kaibigan ko sila. Huwag makuhang maloko kung talagang nakilala mo ang mga taong ganyan." Agad na umalis si Ray Hart matapos ang kanyang talumpati, medyo nagagalit ang punong tagapagturo na siya ay biglang lumitaw. Naisip niya agad na umalis sa lalong madaling panahon. Kabanata 775. Ngumiti si Mandy Zimmer matapos umalis si Ray Hart. "Auntie Reyes, Amelia, nakilala niyo ang isang mahusay na tao ngayon na hindi masyadong nagmamalasakit dito, huwag gawin ito sa susunod na oras." Iniwasan siya ni Amelia Garza at ng kanyang pamilya para sa isang buong araw. Bahagya siyang nagkaroon ng pagkakataon na makaganti. Ang mukha ni Amelia ay kasing dilim ng gabi habang siya ay hinatak sa kanyang ngipin. "Mandy, 1,000 beses pa rin ang aking asawa na mas mahusay kaysa sa iyong marumi na asawa kahit na hindi siya kaibigan ni Ray Hart." Mahinahon na sagot ni Mandy, "Oo talaga. Hindi bababa sa aking asawa ay hindi malantad sa harap ng iba pa mga taong ganyan." "Ikaw." Nanginginig si Amelia sa galit, lumabas si Lillian Yates upang maibsan ang sitwasyon sa sandaling iyon. "Sige, tama na. Lahat tayo ay pamilya dito, pwede ba walang nang mag-aaway? Ginagawa lang tayong mga tanga sa ating sarili." Tumigil si Mandy sa pagsabi ng isa pang salita pagkatapos marinig ito. Si Harvey York, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Lillian. Maliwanag, nasa panig siya ng Autumn Reyes, parang sinasadya ng mga taong iyon ang pagplano laban sa kanya. Hindi nagalit si Harvey sa sandaling iyon. Kaya niyang halos sabihin ang layunin ni Lillian at Autumn, kasama ang iba. Ngunit sa kanya, lahat ng ito ay isang palabas lamang. Nais niyang makita kung paano ang sakalaunan ay tapusin. Matapos maglakad palabas ng tindahan ng Chanel, si Amelia ay nais na bumalik sa hotel upang mabawi niya ang dangal. "Tama, nakalimutan ko ang isang bagay," sinabi ni Harvey lahat ng biglaan. Sa ilalim ng nalilito na tingin ng karamihan, si Harvey ay nagmamadaling bumalik sa tindahan ng Chanel. "Mandy, parang binibili ng asawa mo ang bag. Siguro kung nakakuha siya ng diskwento ng isang out-of-season na bag." Isang ngiti ng tagumpay ang nasaksak sa mukha ni Amelia. Hindi niya sinasadya na naisip na si Harvey lamang ay bumili ng mga out-of-season bag at sa mga may napakalaking diskwento. Kailangan pa niyang gamitin ang credit card ni Mandy upang bumili ng kahit ano. Naguguluhan si Mandy habang nakatingin sa kanyang silhouette. Bibilhin niya ito, hindi ba? Malinaw pa niyang naalala ang nangyari pabalik sa Olden Trade. Naisip niya na kaya ni Harvey siguradong bilhin ito kung nais niya. "E-wrap ang bag para sa akin," bumalik si Harvey sa counter at sinabi sa clerk. Sa harap ng nakakagulat na tingin ng clerk, si Harvey ay casual na swiped ang Amex Black Card. Halos himatayan ang clerk sa susunod na sandali, naintindihan niya kung bakit ganyan si Boss Hart na magalang kay Mandy Zimmer. Ito ay lahat dahil sa ordinaryong taong ito. Maya-maya, dinala ni Harvey ang bag mula sa tindahan ngunit ang bag ay nakabalot ng mabuti. Walang sino man na malaman kung ano ang nasa loob. Pumili talaga siya ng isang bagay. Siguro kung siya ay gumugol ng ilang daang dolyar. Tumawa ng malamig si Amelia habang nakikita ang paningin. Hindi niya inakala na isang walang halaga na sako ng basura ay nagmamalasakit sa kanyang sariling dignidad. Naramdaman niya na siya ay talagang bumili ng isang bagay na mura at hindi ilabas ito at hayaan ang iba na makita. Ano ang gamit niya para sa kanyang dignidad?
Maaari ba nitong talunin ang aking 20,000 dolyar na bag? Ibinigay ni Harvey ang regalo kay Mandy pagkatapos maglakad papunta sa kanya at ngumiti. Mahal, nagtrabaho ka talaga. Sana magustuhan mo ang maliit na regalo ko. Tumango si Mandy. Gusto niya sana ng anuman. Nagustuhan pa rin ni Harvey. Oh, Mandy, bakit hindi mo ito buksan? Nagtataka ako kung ano ang nasa loob. Tingnan natin, sinabi ni Amelia na nakakaantig sa sandaling iyon. Hindi na kailangan, titingnan ko ito kapag nakauwi na ako, sabi ni Mandy. Si Amelia ay lubos na mapait. Kung nais niyang ilantad si Harvey para sa pagbili ng pagod na mga regalo, hindi siya maghihintay hanggang sa magkaroon ang lahat na umuwi, napahiya na rin siya dati. Siya ay masyadong abala upang maibalik ang kanyang dignidad. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 776. Bago ito napagtanto ni Mandy, mayroon na si Amelia ay kinuha ang item mula sa kanyang mga kamay gamit at isang mapanlinlang na pagpuputak. Sister Mandy, hindi ito bagay na nakakahiya na ipakita sa iba. Bakit ka ganang paulit-ulit tungkol sa pagbubukas nito lamang kapag bumalik ka pa sa bahay? O natatakot ka na ang regalo ay magiging sobrang mura na nakakahiya? Amelia, hindi mo ba iniisip na medyo ikaw din ay nakarami ngayon? Medyo nagyayelo ang mukha ni Mandy. Ito ay isang bagay na mula kay Harvey na ibinigay sa kanya. Paano ito biglang aagawin ni Amelia sa kanyang mga kamay? Hindi napagtanto ni Amelia kung gaano siya kabastos na kumikilos. Siya ang mukha ay nagdala ng isang hitsura ng paghamak habang siya ay sumagot, Mandy, paano mo sasabihin iyon? Ginagawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan. Nag-aalala lang ako kung ang iyong mabuting bagay ay wala at pumili lang ang iyong asawa ng isang bagay na walang halaga at niloloko ka. Paano kung ito ay ilang lumang bersyon mula sa isang ilang taon na bumalik na lamang ng $300 pagkatapos ng 50% na diskwento? Kailangan mong tanungin siya upang pumili ng isa pang regalo para sa iyo. Habang nag-uusap si Amelia, sinimulan niyang i-unpack ang pambalot. Ngunit sa sandaling nakita niya kung ano ang nasa loob, siya ay parang tinamaan ng kulog. Limitadong edisyon. Ang limitadong edisyon na nagkakahalaga ng halos $300,000 ngayon. Patuloy na pinagsisiksik ni Amelia ang kanyang mga mata, nagtataka kung nagkaroon siya na naging malikmata lang. Naglakad si Felix Howard at sinabi, Sister Mandy, kung basura ito, bibigyan kita ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10 beses pa. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang kanyang tinig ay tumigil bigla at ang kanyang facial expression ay nabaluktot sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na ang binili ni Harvey ay talagang itong limitadong bag ng edisyon. Sa ngayon, nagtaka si Felix kung nakakakita siya ng mali. Tumalikod siya sa harap ni Harvey kasama ang isang ekspresyon na natulala. Hindi ba nila sinabi na si Harvey ay isang piraso lamang ng basura? Paano posible para sa kanya na magkaroon ng labis na pera? Isang bilang na malapit sa $300,000 ay tiyak na hindi isang maliit na presyo. Karamihan sa mga ordinaryong pamilya ay hindi makakakuha na kumita na maraming pera sa kanilang buong buhay. Harvey York, ninakaw mo ba ito? Si Amelia ay nagtanong ng galit, itinuro ang isang akusasyong daliri sa kay Harvey. Nagkibit balikat si Harvey sa isang walang malasakit na hitsura. Ikaw ba iniisip na kung hindi mo kayang bayaran, ang iba ay hindi magagawa din? Ngunit hindi kailanman naniniwala si Amelia na si Harvey ay talagang binili ang bag. Sa kanyang mga mata, sapat na mabuti kung ang piraso ng basura na ito ay may kayang isang bagay sa paligid ng ilang daang dolyar. Gayunpaman, paano posible para sa kanya na magkaroon ng kasing dami ng ilang daang libong dolyar? Ang pinakadakilang posibilidad ay ang piraso ng basura ay bumili ng isang murang at pekeng produkto, kung gayon pinalitan ito sa isang karapat-dapat kapag ang tindero ay hindi nakatingin. Oo, kung talagang binili mo ito, gawin mo magkaroon ng mga bayag upang makita na kasama ako. Sino ang mag-iisip? Hindi ka lang basura, marumi ka rin. Ang isang tulad mo ay dapat na ipadala sa istasyon ng pulisya. Hindi pa rin mukhang walang kabuluhan si Harvey,
Si Felix, sa kabilang banda, ay tumulo ang kanyang kilay. Naramdaman niya na si Harvey ay masyadong kalmado at buo kaysa sa dapat. Hindi ito ang uri ng pag-uugali na ipinakita ng isa na nagtangkang magnakaw. Dagdag pa, napakaraming mga tindero sa paligid. Kahit na kung si Harvey ay may 18 kamay, hindi posible para sa kanya na lumipat o magnakaw ng anumang mga bag. Nakikita kung gaano paulit-ulit si Amelia, mabilis si Felix na sinabihan si Amelia, itigil mo ang kalokohan. Paano ito magiging ninakaw? Siguro ginamit niya ang card ni Mandy upang bilhin ito. Naisip ni Felix ang posibilidad na iyon. Maaaring walang pera si Harvey, ngunit ginawa ni Mandy. Maiintindihan para kay Harvey na gamitin ang card ni Mandy upang bumili ng kanyang kaarawan sa kasalukuyan, para lamang makatipid ng mukha. Sinisi ni Amelia, kahit na ginamit ng piraso ng basura na ito ang card ni Mandy, ang bagay na ito ay kailangang linawin. Hindi ako naniniwala sa isang segundo na siya ay maaaring bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng halos $300,000 lahat sa kanyang sarili. Paano kung iyon talaga ang katotohanan? Hindi ba sa tingin mo na napahiya mo ang iyong sarili ng sapat? Si Felix ay nakiusap sa kanya sa isang mababang tinig. Baliw ka ba? Paano ang isang piraso ng basura na katulad niya ay makakabili ng isang bag na kasing halaga nito? Si Amelia ay ngumisi derisively. Pagkatapos siya ay pumasok sa Chanel shop, nakakapit sa bag gamit ang pambalot nito. Kabanata 777. Lahat ba kayo ay bulag? Paano wala sa inyo ang mapagtanto na ang isang bag na kasing halaga ay nakuha nito palabas? Sa sandaling siya ay pumasok sa loob ng shop, si Amelia ay malakas na nagsalita ng malakas sa isang mataas at malakas na paraan. Naguguluhan ang mga tindero. Ang manager ng shop pagkatapos ay lumakad kaagad siya at nagtanong, "Miss, pasensya na pero hindi ko maintindihan kung ano ang iyong pinapahiwatig dito." "Ang ipinapahiwatig ko, tingnan mo ito mismo. Ang binili niya, ngunit kung ano talaga ang kinuha niya." Sumigaw si Amelia, na tinuro si Harvey sa likuran niya. Pinag-aralan ng manager ng shop si Amelia na may kakaibang hitsura. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin sa kay Harvey, at automatikong lumubog sa isang bahagyang bow. Ano ang mali? Pinili ng customer na ito ang bag na ito. Ang paggalang na nakasulat sa buong mukha ng manager ng shop ay hindi mukhang peke. Hindi pa niya natapos ang pagbibilang ng bilang ng zeros na naiwan sa card ni Harvey. Paano posible iyon? Buksan ang iyong mga mata sa ayos at tumingin ng maayos. Paano niya ito binili ang bag? Medyo nagpanik si Amelia. Nais niyang ipahiya si Harvey ngayon at hindi ang sarili. "Miss, mangyaring isipin ang iyong mga salita. Ang customer na ito ay binili ang bag na ito. Narito rin ang resibo, mangyaring tingnan ito ng mabuti." Ang manager ng shop ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala, hindi siya nasisiyahan. Huwag kailanman kung nakatagpo niya ang sinumang gagawa nitong maraming problema, kahit na matapos na niyang maranasan ang hindi mabilang na mga hindi pagkakaunawaan sa shop. Paano ito naging negosyo sa anumang customer na binili? Ano ang isang psycho? Naririnig iyon, naramdaman ni Amelia ang kanyang sariling puso na lumubog sa napakaibaba. Gayunman, hindi siya handang sumuko, gayunpaman, at nagmadali na tumingin sa resibo. Napako ang mukha niya agad, malinaw na sinabi ng resibo na ang halaga ay eksaktong $300,000. Kaya ang bag na ito ay talagang binili ni Harvey. Paano posible iyon? Siya ay, pagkatapos ng lahat, just lamang ng isang basura. Paano kaya siya naging mayaman? Hindi mapigilan ni Amelia, ngunit tiningnan si Mandy Zimmer. Ginamit ba talaga ni Harvey ang kanyang card? Magaling, Mandy. Sinisi ni Amelia. Ikaw ay talagang handang gawin ang ganitong uri ng bagay para lamang makatipid ng mukha. Mukhang na-underestimate kita. Nalito si Mandy. Ano ang tungkol sa akin? I bet you give him your card para magkaroon siya ng pera upang bumili ka ng isang bag. Nagbarkada si Amelia, naghahalo ang matigas ng ngipin niya. Ginawa mo ito sa layunin na ipahiya mo ako, hindi ba? Sa huli, ang layunin ni Amelia ngayon ay upang pukawin si Mandy at ipakita na siya ay mas mahusay kaysa sa kay Mandy.
sa parehong oras na nakakahiya katulad ni Harvey. Paano na siya ang nag-provoke sa halip? Mandy, paano mo magagawa ang ganitong bagay para makatipid lamang ng mukha? Pagkatapos nito, nagsalita si Autumn Reyes, malamig ang mukha niya. Narito sila upang mapalakas ang kanilang sariling kaakuhan, hindi upang ipahiya ang kanilang sarili. Mandy, huwag mong sabihin sa akin na humiram ng pera si Harvey muli. Kung gayon, ibalik mo siya sa bag ngayon at bigyan mo ng pera para alagaan ko. Nagdagdag si Lillian Yates, alam niya na may isang mayamang kaibigan si Harvey. Bago, siya ay humiram ng ilang daang libong dolyar mula sa parehong kaibigan. Dahil iyon ang kaso, ang paghiram muli ay inaasahan na niya. Sa paningin ni Lillian, gaano kaaksaya ang paggastos nito ng maraming pera sa isang bag lamang. Ang pakikinig sa mga sinabi ni Lillian, agad na nakak si Amelia. Mandy, Harvey, kayong dalawa ay nakakatawa. Talagang humiram ka ng pera upang magawa mong bumili ng mga mamahaling bagay para lamang magpanggap na mayaman ka sa harap ko. Marami kang ginagawa para lang lumitaw na mayaman. Ito ay halos 300,000 dolyar. Hindi makakakuha si Mandy ng maraming pera sa kanyang buong buhay. Kung babalik ka sa ganito, hindi ka ba natatakot na wala ka ring pagkain na makakain? Kung titingnan kung gaano nasisiyahan si Amelia sa kanyang sarili, nagdilim ang mukha ni Mandy, gayunpaman, hindi niya sinubukan na lumaban. Tunay siya na naniniwala na hiniram ni Harvey ang pera sa isang tao. Si Harvey ay lumaki ng walang tiyaga habang siya ay kumuha sa eksena. Siya ay nagsalita, ngayon na bumalik tayo sa shop na ito, magagawa ba nating iwan gamit ang mga walang laman na kamay? Maaari ba natin? Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 778, Piraso ng basura, ano ang sinusubukan mong gawin muli? Nagtanong si Amelia Garza ng isang maruming hitsura. Huwag sabihin sa akin na sinasabi mo na bibili ka pa ng isa pang regalo para kay Mandy ngayon na bumalik kami dito. Sige, bilhin ito, kung gayon. Kung may kakayahan ka, bilhin ang lahat ng mga bag sa shop na ito. Kung magagawa mo iyon, handa akong lumuhad sa harap mo gamit ang aking ulo sa sahig. Sa ngayon, nadama ni Amelia ang hindi ka pani-paniwalang mapagmataas. Sa kanya, bumili si Harvey ng isang bag na halos 300,000 dolyar ay higit pa sa sapat. Paano posible para sa kanya na bilhin ang lahat ng mga bag sa shop? Iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong dolyar, hindi ba? Ang iyong mga salita, si Harvey ay tumawa at lumingon kay Mandy Zimmer. Tandaan na ibagsak ang mga ito. Kaya sinasabi, lumingon si Harvey sa manager ng shop. E-pack up ang lahat sa shop na ito para sa akin, mangyaring. Ang manager ng shop, na tumitingin sa drama dati siya, ay naging tulala. Siya ba talaga ay ang gusto lahat? Sir, hindi ka nagbibiro, tama. Ang manager ng shop ay tinanong sa kawalan ng paniniwala. Siyempre hindi, malakas na sagot ni Harvey, sinipsip ng manager ng shop sa isang malamig na paghinga. Bagaman alam niya na mayaman si Harvey, ito ang isa sa pinakauna para sa kanya upang makita ang isang tao sa ganitong paraan. Ang kanyang isip ay nahulog sa isang ugong na tunog. Hindi siya tumugon na may wastong reaksyon, kasabay nito, naging berde ang mukha ni Amelia at matatag. Hindi niya inaasahan na sasabihin talaga ni Harvey iyon. May balak ba siyang mapahiya siya? Ang problema ay, mas madaling sabihin kaysa sa gagawin. Siya ba kahit na may pera na babayaran? Kahit na si Mandy ay CEO ng isang kumpanya, si Amelia ay tumanggi na maniwala na si Mandy ay nagmamay-ari ng ilang milyong dolyar. Gawin ang iyong trabaho ng mabilis. E-pack up at ipakita sa amin ang bayarin. Sigaw ni Amelia, napanganga ang kanyang ngipin sa inis. Natapos na niya ang pagkawala ng kanyang katwiran, hindi mahalaga kung ano, tumanggi siyang magkaroon ng isang piraso ng basura na tulad ni Harvey na nakatayo sa kanya. Si Felix Howard, na nasa tabi niya, ay pinapawisan na parang mapuno ang mga balde. Siya ay isang taong nakakita ng aktwal na mundo at lipunan. Nakita niya na nanatili si Harvey na sobrang kalmado at buo.
Ang pag-iingat ni Harvey ay hindi nagpakita ng sign sa kanya ng nagbabluff o nagpapanggap na anuman. Para bang binibili ang lahat mula sa shop na ito na parang isang madaling pag-awit. Sa sandaling iyon, isang pag-iisip na walang kabuluhan ang lumitaw sa isip ni Felix. Paano kung ang live-in son-in-law ng pamilya Zimmer ay talagang isang malaking shock? O marahil, si Harvey ang aktwal na taong kumokontrol sa lahat kahit na tila nasa loob si Mandy na singilin ang mga negosyo ng kumpanya ng Zimmer. Iyon ang magiging tanging posibleng dahilan upang ipaliwanag kung paano niya kayang bayaran ang maraming pera. Sa ilalim ng kamangha-manghang paningin ni Amelia, ang mga tindero ay nagsimulang ipak ang lahat ng mga bag. Siya ay may isang malamig na ngisi sa kanyang mukha habang naghihintay siya sa sandaling hindi pa nagbabayad si Harvey ng lahat. Pagkatapos nito, tiyak na iinsulto niya siya ng lubusan. Ngunit nang swipe ni Harvey ang kanyang card sa isang walang malasakit na paraan, si Amelia ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Nawala niya ang lahat ng kanyang enerhiya at gumuho sa lupa. Nais niyang i-save ang kanyang sariling mukha ngayon. Sino ang gustong maisip na magtatapos siya sa pagkawala ng kanyang buong reputasyon at kanyang dignidad? Pumili si Felix ng $20,000 na bag para sa kanya, pero ano? Pumili si Harvey ng isang buong tindahan ng mga bag para kay Mandy. Hindi lamang si Amelia ang nagtaka. Sina Simon Zimmer, Autumn Reyes at ang natitira lahat ay may hitsura ng kawalan ng paniniwala. Ang panunood ng isang tao na gumastos ng pera tulad ng tubig ay tila tulad ng isang kakaibang panaginip. Maya-maya, bumangon si Amelia. Ngumisi siya sa kanyang mga ngipin muli at umanggal, "Mandy, ikaw ay sobrang-sobra. Iniisip mo talaga na maaari mo akong maapi tulad nito pagkatapos maging isang CEO?" Naniniwala pa rin siya na si Mandy ang siyang inutusan si Harvey na gawin ang lahat ng ito, at ang pera ay mula rin kay Mandy. Kabanata 779. Nabawi muli ni Lillian Yates ang kanyang pag-iingat at agad na idinagdag, "Mandy, ilang beses ko itong sinabi. Hindi ka maaaring mag-aaksaya ng pera tulad nito kung mayroong kailan. Dapat mong malaman ng malinaw kung saan ang pera din nagmula. Kung hiniram ito, dapat mong hayaang pirmahan ni Harvey ang kasunduan na nagsasabi na babayaran niya ang utang ng kanyang sarili, at wala itong kinalaman sa atin." Sa mga sinabi ni Lillian, si Autumn Reyes at ang kanyang pamilya ang mukha ay lumiwanag. Humihiram ng pera upang magpanggap na mayaman ka, tingnan natin kung paano mo ito babayaran mamaya. Itinapon ni Mandy ang kakaibang pagtingin kay Harvey. Hindi niya alam kung saan nagmula ang pera ni Harvey, ngunit hindi siya naniniwala na hiniram niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay hindi isang bagay na babagsak sa kalangitan. Imposible ang isang tao na mangutang ng isa pang halaga ng isang malaking bilang ng 1,500,000. Kahit na hiniram ni Harvey ang pera, gagawin niyang kailangan din ng oras para doon. Ngunit hindi siya gumawa ng anumang tawag dati. Dahan-daang sumagot si Mandy, habang pinipigilan ang kanyang pagkamausisa. "Nanay, Auntie Reyes, hindi ko kailanman inilaan upang mapang-api ng sinuman ngayon. Lahat kayo ay mayroon din na saksihan kung sino ang paulit-ulit na nagpapanatili sa paggawa ng problema. Okay lang sa ibang tao na maapi ako, ngunit ngayon ako ay naging buo sa pamamagitan ng walang ginagawa sa kanya." Malinaw na galit si Mandy sa ngayon. Si Amelia ay sobrang-sobra. Si Autumn at Lillian ay sumulyap sa bawat isa, walang magawa. Hindi lamang nabigo ang kanilang mga plano na gumawa ng galit kay Mandy at Harvey o pagpapahiya sa kanya, ngunit natapos din silang nakakahiya sa kanilang sarili. Sa sandaling iyon, nagsalita si Harvey, "Amelia, hindi mo ba nakalimutan ang sinasabi mo kanina, ikaw?" Lahat ay sumulyap na nanlilisik ang mga mata kay Harvey. "Siyempre hindi ko nakalimutan." Sinabi ito ni Amelia gamit ang kanyang sariling bibig na kung si Harvey ay maaaring magbayad ng bill, luluhod siya sa harap niya gamit ang kanyang ulo sa sahig. Ang problema, lahat ng naramdaman ni Amelia laban kay Harvey ay purong paghamak. Paano niya maaaring sirain ang loob ng sarili at gawin iyon? Sa loob ng ilang segundo, ang mukha ni Amelia ay naging mapotla bilang isang sheet ng papel.
humihiling sa kanya na lumuhod sa harap ng isang live-in-in-law na tulad niya. At kahit na ang pag-record ng video, kung ang video ay ibinahagi sa chat ng pangkat ng pamilya, paano siya magpatuloy sa pamumuhay? Hinawakan ni Amelia ang kanyang mga ngipin, nais na patayin si Harvey. Nakalimutan niya ang katotohanan na ang sakuna na ito na nilikha ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Kung hindi ito para sa kanyang pagtitiyaga, paano ang mga bagay na matapos sa ganitong paraan? Tumayo si Autumn at sumigaw, "Harvey, ikaw ay naging marami ka na. Kalimutan ang tungkol sa paghiram ng pera upang magpanggap na ikaw ay mayaman, hinihiling mo pa kay Amelia na lumuhod sa iyo. Hindi mo ba alam kung paano maging isang tamang panauhin? Lillian, ganito ba ang kilos ng iyong pamilya?" Agad na binago ni Lillian ang kanyang ekspresyon at sinabi, "Si Harvey, at pinsan na si Amelia ay nagbibiro lang. Pwede bang huwag masyadong seryoso tungkol dito? Halata na pareho silang lahat ay nasa panig." Lubos nilang titiyakin na si Amelia ay hindi luluhod sa harap ni Harvey gamit ang kanyang ulo sa sahig. Bamantong hininga si Mandy sa hindi naglalabas ng drama. "Harvey, hayaan na at kalimutan ang tungkol dito." Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Harvey. Lalo na si Amelia, natakot siya na talagang si Harvey ay hilingin siyang lumuhod sa harap niya. Iyon ay magiging isang buhay na impyerno para sa kanya. Ang mapaglarong tingin ni Harvey ay nascan sa pagitan ng mga tao, siya mismo ay walang sinasabi, maya-maya, ngumiti si Harvey kay Mandy at tumango. "Dahil sinabi sa akin ng aking mahal na asawa na kalimutan ito, pagkatapos ay gagawin ko." Ngunit, Cousin Amelia, huwag ulitin ang parehong bagay sa hinaharap. Ngayon, maswerte kang makilala ang isang mabuting taong katulad ko. Kung ito ay isang tao na hindi sa'yo maaaring makipag-ayos, hindi mo magagawang maipasa ito ng madali. Kabanata 800. Orihinal na, batay sa kung anong uri ng tao si Harvey ay, tiyak na gagawin niya si Amelia na matupad siya sa pangako. Ngunit ngayon sinabi ni Mandy Zimmer sa kanya na hayaan ang bagay, pagkatapos ay hayaan niya ito. Sa huli, ito ay maliit lang. Ayoko nang mamili pa, tumungo na tayo sa bahay. Madilim ang mukha ni Amelia, ang kanyang ekspresyon ay bilang mahirap na bakal. Ayaw pa niyang tumingin kay Harvey at Mandy, at lumiko upang iwanan ang pagmamakaawa. Ang Autumn ay nanloko at sinabi, "Mandy, ang iyong asawa ay walang anumang kaugalian. Kung nais mo pa rin ang mga pinsan sa amin, mas mahusay mong iwanan siya sa lalong madaling panahon na posible." Gamit iyon, umalis din siya. May gusto si Felix Howard na sabihin, ngunit sa nakikita kung gaano kakalmado at buo si Harvey York, hindi siya makapagsalita. Lahat ng ginawa ni Harvey ngayon ay naramdaman ni Felix. Tiyak na hindi isang ordinaryong tao si Harvey, ngunit hindi pa rin mahulaan ni Felix kung gaano kapambihirang si Harvey ay maaaring maging. Maliban kung si Felix ay tiyak sa katayuan ni Harvey, hindi niya gustong masaktan si Harvey. Di nagtagal, umalis din siya. Pagkatapos lamang umalis ang tatlo sa kanila, lumingon si Mandy kay Harvey at walang magawa na nagtanong, "Hinihiling ko sa iyo, saan nagmula ang pera? Huwag sabihin sa akin na hiniram ito." Handa na si Harvey na aminin ang lahat kay Mandy sa seremonya na darating sa 3 araw. Kaya ngayon, hindi niya balak sabihin sa kanya ang anumang bagay. Sa halip ay natawa siya. "Naaalala mo pa ba ang huling oras na si Cynthia ay nabuli sa anti-gang merkado? Ginagawa ko, ngunit paano ito nauugnay dito?" Nagtataka si Mandy. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay tumalikod ng pansin din. Alam nilang lahat ang tungkol sa insidente, ngunit hindi mahulaan kung paano mahalaga ang dalawang ito ay maaaring magkakaugnay. Sa panahong iyon, ang mga awtoridad ay nag-compensate ng malaking halaga ng pera para sa amin. 2 araw na ang nakalilipas, ako ay inilipat ang pera sa aking card. Nagkibit balikat si Harvey habang hindi siya sumagot ng walang pasubali. Inisip niya na ang pangangatwiran na ito ay perpekto kay Mandy at hindi man lang ito magdududa. "Ano, kompensasyon para sa kay Cynthia? Iyon ang $1.5 milyong." Naririnig ito, halos nanghina si Lillian.
Isang kabayaran na halos $1.5 milyong ay lahat ng ginamit upang bumili ng mga bag na ito. Nang hindi nag-iwan ng isang sentimo sa likuran. Hindi na ito makukuha ni Lillian. Si Simon, sa kabilang banda, ay nais ng labis na maaari niyang sampuliin ang piraso ng basura hanggang sa kamatayan. Hindi ba niya alam kung gaano karaming mga magagandang bagay na maaari nilang magawa sa $1.5 milyong? Talagang ginamit ni Harvey ang lahat upang bumili ng mga bag. Nagalit si Simon sa walang pagsasalita. Kaya niya ituro lamang ang isang galit na daliri sa kay Harvey sa kalahating araw. Sa huli, siya ay napapadyak ng malayo sa galit, walang pakialam si Mandy sa pera. Ngunit siya pa rin ay sumulyap kay Harvey at tumahimik. Kahit na ang perang ito ay kung ano ang binayaran ng mga tao para sa iyo, hindi mo dapat gamitin ito ng walang kabuluhan. Hindi mo alam kung paano makatipid. Ito ay ilan lamang sa pera ng bulsa, hindi bagay. Natawa si Harvey, inisip ni Mandy na sasabog si Harvey muli, kaya binago niya ang paksa. Kumusta at magpapadala ka ng napakaraming bag na binili mo ngayon pabalik sa bahay? Sa pamamagitan ng paghiling sa isang tao mula sa shop na gawin iyon para sa atin, hindi sumagot si Harvey. Ang paghahatid ng mga produkto sa kanilang bahay ay isang lamang karagdagang serbisyo sa buong pakete. Sa pamamagitan ng pagbili ng maraming bagay dito, ang mga tindero ay masayang may hatid ang lahat ng ito sa kung saan sila nakatira, kahit nasa kabilang panig ng mundo. Matapos bigyan ng isang tindero ng isang address, si Harvey at Mandy ay umalis sa shop. Umalik sila sa Half Moon Bay Hotel, sa silid, magkasama sina Autumn at ang kanyang pamilya kasama sina Simon at Lillian. Matapos marinig ang sinabi ni Lillian, si Autumn ay ngumisi. Kaya iyon ang dahilan. Dito naisip ko na ang live-in na manugang na ito ay may ilang talento. Kinuha lang niya ang $1.5 milyong na kabayaran para kay Cynthia na kumilos tulad ng mayaman siya. Ang taong ito ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Kung gayon kailangan ng sipain siya palabas ng bahay sa lalong madaling panahon, nag-aalala ko na sasayangin niya ang bawat solong sentimo sa inyong sambahayan hanggang sa wala nang natira.